Pinahanap ng lalaki ang babaeng naka one night stand niya matapos siya nitong iwan sa hotel kung saan niya dinala ang babae. Makilala kaya ng lalaki ang kambal nilang anak na naging bunga ng isang gabing yun? Ating alamin ang buong kwento. Pasulyap-sulyap si Kylene sa suot na orasan habang inaantay ang pagdating ng asawang si Martin. Nandito siya ngayon sa isang park kung saan nakikipagkita ito sa kanya. Lihim pa siyang napapangiti dahil mapakasweet naman ng kanyang asawa na kahit busy, nagawa siyang kitain ngayon. Kaninang umaga kasi, nagpaalam ito sa kanyang gagabihin sa pag-uwi pero hindi ito nakatiis at nagpadala ng mensahe kanina lang na magkita sila dito sa park malapit sa opisina nito. Kaya heto, nagbaon siya ng pagsasaluhan nilang lunch. 12:30 na'y wala pa ang asawa. Nakaramdam na siya ng pagkainip kaya kinuha niya ang kanyang cellphone upang ito'y tawagan. Ang kaso, napaigtad siya nang may matulis na bagay siyang naramdaman sa kanyang tagiliran at hindi nagtagal, may dalawang lalaking umupo sa kanyang magkabilaan. "Miss, huwag kang magkakamaling mag-ingay, kundi mamamatay ka." Pananakot ng isang lalaki na kasuot ng bonnet. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil agad hinawakan ng mga ito ang kanyang braso at pilit siyang kinaladkad patungo sa isang nakapark na sasakyan. "Teka lang naman, may date ako ngayon." Sa kabila ng takot ay kanyang reklamo. Maya-maya lang, alam niyang darating na ang mahal na asawa. "Wala kaming pakialam sa date mo. Sumunod ka sa amin, okay?" Gigilang boses ng isa dahil pilit siyang nanlaban at gustong kumawala. "Sino ba kasi kayo? Anong kasalanan ko sa inyo? Kung pera ang kailangan nyo, sige, may 4,000 ko sa wallet. Kunin nyo na lahat kahit wala na akong pang-taxi." Ani Kylie na sa totoo lang, asar na sa dalawang lalaking may magaspang na kamay na nakahawak sa kanyang magkabilang braso. "Hindi namin kailangan ng pera mo, kundi kailangan mong mamatay." Naghalakhakan pa ang dalawang kriminal dahilan para siya'y kilabutan. Sa kabila ng takot, matapang niyang binigyan ng tigi-isang malakas na hampas ng kanyang dalang bag sa muka ang masasamang lalaki bago kumaripas ng takbo. "Saklolo, tulungan niyo ko!" Sigaw ni Kylene habang mabilis na tumatakbo't gustong makawala sa dalawang lalaking ngayon mabilis na humahabol sa kanya. Pero dahil hindi niya alintana ang bilis ng pangyayari, ay hindi niya namalayang may rumaragas ng sasakyang papalapit sa kanya nang siya'y tumawid sa kalsada. Sa takot ay napapikit na lamang si Kylene at hinintay na tumilapon pero nakapagpreno pala ang driver at bahagya lamang siyang nasagi upang mapaupo sa simento. Agad ding bumaba ang nag-aalalang driver at walang sabi-sabing binuhat siya pasakay ng kotse. Bagay na malaking tulong sa kanyang makawala sa dalawang lalaking humahabol sa kanya at gusto siyang patayin. Habang ang nanonood na si Jessica sa may di kalayuan, napamura sa inis at malakas na hinampas ang manibela dahil sa kapalpakan ng dalawang inutusang tauhan. Kasalukuyan na ngayong binubuhat ng isang lalaking may-ari ng sasakyan na nakahagip sa kanyang stepsister. Ang balak sana niya, ipakidnap si Kylene at iparape sa dalawang lalaki para mabuntis ito ng iba at masira ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Noon pa man, mahal niya na si Martin at hindi siya papayag na hayaang maging masaya ang dalawa. Aagawin niya ang lalaki kay Kylene sa kahit anong paraan. Nang tuluyang makalis ang sasakyang nakabundol kay Kylene, tangay ang kapatid na hampas na muli ni Jessica ang manibela ng kanyang sasakyan. Mabilis niyang tinawagan ng dalawang lalaking inutusan para pagalitan. Kailangang makahanap siya ng ibang paraan upang maisakatuparan ang kanyang plano. "Okay lang ako, sir. Huwag niyo na akong dalhin sa hospital. Hinihintay ako ng asawa ko sa park." Kausap ni Kylene sa lalaking may tangay sa kanya. Sakay siya ngayon ng mamahalin nitong kotse. Seryoso itong nagmamaneho. Walang tugon sa kanyang sinabi, kaya minsan niya pang inulit yun. Hindi niya malaman kung bingi lang ba ito. "Dadalhin kita sa hospital. Gusto ko masigurong ligtas ka." Nang sa wakas ay tugon ng lalaki. Hindi naman pala ito pipi. "Mr. Kwan," ani ang napapaisip kung anong itatawag dito. "Okay nga lang ako. May date kami ng asawa ko ngayon. Kailangan ko siyang kitain. Naghihintay na siya sa akin ngayon kaya ibaba mo na ako rito." Inis niya pang dagdag sa lalaki. Napalingon naman si Harry sa babaeng maingay na nasa likod ng kanyang sasakyan. May kamiting siya ngayong lunch kaya nga nagmamadali siya kanina. Rason para ito ay mabundol. Mabuti na lang at mabilis siyang nakapagpreno at bahagya lang itong nahagip ng kanyang sasakyan. Pero nag-aalala pa rin siya at nais na lang nadalhin sa hospital at kapag nasigurong okay na, tsaka niya lamang ito iiwan. Pero dahil sa ingay ng babaeng ito, minabuting ibaba na lamang. Halata namang wala nang masakit rito. "Okay, bumaba ka na." Utos niya
nang makita pa itong nakatingin sa kanya. Sa sinabi niya, ngumiti ang babae kaya lumabas ang simple nitong kagandahan. Nagawa namang magpasalamat sa kanya bago tumalikod. Pinanood pa niya itong makasakay ng taxi bago niya pinaharurot ang kanyang kotse. Sa halip na bumalik si Kylene sa park, dumiretso na siya sa headquarters upang ipapulis ang masasamang lalaking gustong tumangay sa kanya. Pero dahil hindi niya man lang mailarawan ang mukha ng masasamang lalaki kanina dahil nakabonet ang mga ito, pinagtawanan lamang siya ng mga pulis at sinabing bumalik na lang siya kapag may pruweba na sa mga sinasabi niya. "Are you sure? Nasa office ako kanina. I told you that I am busy. Wala akong mensaheng pinadala sa'yo para magkita tayo." Ani Martin sa kabilang linya. Tinawagan niya agad ito pagkagaling sa presinto pero nag-deny ang asawa. Hindi ito nakikipagkita sa kanya. Malinaw naman ang mensahe nitong yun pero hindi na lamang namilit dahil busy pa ito ngayon at agad binaba ang kanyang pagtawag. 2 taon na silang kasal ni Martin at sobrang blessed niya rito dahil tinanggap ng lalaki kung ano siya. 1 taon na ang nakakalipas simula nang sabihin ng doktor sa kanya na wala siyang kakayanang magbuntis dahil alam niyang excited si Martin na magkaroon sila ng anak. Pero kapwa sila ng lumo sa balitang yun. Mahal siya ng lalaki sa kabila ng kanyang kahinaan. Tanggap siya ng asawa at dasal na wag magbabago sa kanya. Nang malaman ng kanyang biyenan na babae na baog siya, tila nanlamig ito sa kanya. Hindi nito matanggap na wala siyang kakayanang magbuntis. Pero lingid sa mag-asawa ay kagagawa ni Jessica ang peking impormasyon ng doktor sa kanila. Sinadya nitong isipin ni Martin na mahinang klaseng babae si Kylene upang iwanan ito ng lalaki. Lahat ay gagawin ni Jessica para lamang masira ang magandang pagsasama ng dalawa. "Ano?" Gulat naman ang ina ni Kylene nang sabihin dito ang nangyari sa kanya. 2 araw na ang nakakalipas. Wala naman siyang mapagsabihan kaya sa ina niya ito kinuwento nang pumasyal ito ng hapong yun. Hindi na lamang pinilit ni Kylene na maniwala sa kanya si Martin, lalo na at wala naman siyang pruweba. Kahit nga pagkakakilanlan sa 2 lalaki wala siyang masabi. Palaisipan para sa kanya kung sino ang may masamang balak na patayin siya, kaya iniiwasan na lamang niyang wag lumabas ng bahay at kung sakali man katulad ngayon ay nagpasama na lamang sa kanilang driver. "Oo, Nay, hindi ko nga alam kung napagkamalan lang ako pero mabuti na lang at sinikap kong makatakas." Pagkukwento niya rito. Bakit hindi mo man lang tinawagan ng asawa mo nung oras na yun? Nag-aalala ang boses ng kanyang ina habang lalo pang mas lumapit sa kanya. "Biglaan ang pangyayari, Nay. Hindi nga ako nakapiyok nang tutukan ako ng patalim sa tagiliran." Aniya, kaya napasign of the cross ang kanyang ina. Hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang kilabot sa pangyayaring yun. Minsan nga, dinalaw siya sa kanyang panaginip na pinagsasamantalahan ng hindi kilalang lalaki. Sino naman ang magtatangka sa buhay mo, anak? Napapaisip siyang tumingin dito dahil wala rin siyang ideya. "Tsaka sana tinawagan mo na lang ako para hindi ka na lumabas ng bahay ngayon kung delikado yung buhay mo. Alam na ba ito ni Martin?" Tanong nito sa kanya. Umiling siya bilang tugon. "Hindi siya naniniwala sa akin. Hindi ko kasi nakilala ang mga iyon, inay." "Sus Mariosip naman anak, bakit hindi mo sinabi sa kanya? Paano kung hanggang ngayon nakasunod sa'yo rito ang may masasamang balak?" Pag-aalalang saad nito. Natigilan siya sa sinabi ng ina dahil may punto naman ito pero bakit? Sino ba ang gustong patayin siya? Wala naman siyang kagalit. Noon biglang bumukas ang pintuan sa sala. Pumasok si Jessica na anak ng pangalawang asawa ng kanyang ina. Nasa sala sila kaya mabilis nitong nakita. Agad ngumiti na lumapit sa kanila. "Oh sis, kamusta ka?" Ngiti nitong tanong na agad nagbeso. Siya may ganun din. Nginitian niya ang kanyang stepsister nang tumabi ito sa kanyang upuan. Bagaman bihira silang magkita ay magkasundo naman silang dalawa. Maganda kasi ito makitungo sa kanilang mag-ina simula pa noong ikasal ang kanilang mga magulang. Si Tito Elias na ama nito ay mabait din. Wala siyang naging problema rito dahil bukod sa mahal na mahal ang inay niya, guminahawa ang kanilang pamumuhay. Mayaman kasi ang Tito Elias niya na malapit sa pamilya ng kanyang asawa. Katunayan, kasosyo ito sa negosyo ng kanyang biyenan. Si Tito Elias din ang naging rason kung bakit sila nagkakilala ni Martin nang minsan siyang dalhin sa isang party. Doon niya nakilala ang kanyang asawa. Na love at first sight sila sa isa't isa at hindi ito nagsayang ng oras na agad siyang niligawan. Wala pang 6 na buwan, sinagot niya na ito
At dahil pareho na silang nasa tamang edad, agad ding nagpakasal na hindi naman tinutulan ng kani-kanilang mga magulang at wala naman siyang pinagsisisihan sa pag-aasawa niyang ito dahil mabait si Martin, sweet at caring, kumpleto Ricados na kumbaga sa isang putahe at hanggang ngayon sa kabila ng kahinaan niya, nananatili itong mahal na mahal siya at nagiging matatag ang kanilang pagsasama. Napag-usapan namin ng kapatid mo ang tungkol sa nangyari sa kanya 2 araw na ang nakalipas. Pinagtangkaan siyang patayin ng may masamang loob. Pagkukwento ng kanyang ina sa kapatid nang itanong nito kung bakit siya napasyal. Napaawang ang labi nito sa gulat, marahil hindi rin inaasahan ni Jessica ang masamang nangyari sa kanya. Sinabi nitong mag-iingat siya dahil maraming naiinggit kay Martin sa negosyo at baka isa sa mga iyon ang gustong kumitil ng buhay niya para galitin ang kanyang asawa. Pero safe naman daw siya pag ito ang kasama. Katunayan ay inaya siya nitong sumama kung saan matapos nilang mag-dinner dahil inaniyahan siya ng ina. Ayaw sana niyang pumayag dahil dadaan pa siya ng supermarket kasama ang driver. Pero pinauna na ito ni Jessica ang umuwi at ihahatid na lamang daw siya mamaya. Mag-iingat kayo anak, tumawag ka kapag nakauwi ka na. Wika ng kanyang ina habang inihahatid sila palabas ng bahay. Yumakap pa sila pareho sa kanyang ina bago sumakay ng kotse si Jessica. Dinala siya nito sa isang sikat at kilalang bar. Ayon dito, maraming artistang dumadayo sa lugar na yun. Ano ba kasing gagawin natin dito? Pag-uusisa niya habang palingalinga sa mataong lugar. 7:00 pa lang naman ng gabi pero madami ng tao. Nakapasok na siya rito nung nag-aaral siya ng college pero isang beses lamang dahil hindi naman talaga siya umiinom. Mahina siya pagdating sa alkohol. Inaya siya nitong umupo at nag-order ng alak. Pinilit siya ni Jessica at kapag hindi daw siya uminom, magtatampo ito sa kanya. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone at tumatawag ang asawa. Nang akbang sasagutin niya, inagaw ito ng kanyang kapatid at ito ang sumagot. Hi Martin, kasama ko si Kylie ngayon. Don't worry, ako na maghahatid sa kanya. Dinig niya nitong side. Nang matapos ibaba ang phone, nginitian siya sabay abot ng cellphone sa kanya. Kinuha na muli nito ang shot glass at ibinigay sa kanya. Isa lang sis, please. Paglalambing nito na may kasamang matamis ng ngiti pero lingid sa dalaga ay may pampatulog na nilagay si Jessica sa basong yun. Pero dahil walang alam si Kylie, tinungga niya iyon. Napapangiti pa si Jessica nang mayukayok sa upuan ng kasamang babae. Agad nitong tinawagan ng 2 tauhan at sinabi kung saang bar naroon si Kylie. Pagkatapos, tsaka siya nag-walk out sa lugar. Bahala na ang kanyang mga tauhan kay Kylie. Sorry na lang ito dahil mapapasa kanya na si Martin pagkatapos ng gabing yun. Saktong paglabas ni Jessica ng bar, pumasok si Harry. Hindi naman niya madalas gawing dumayo sa bar, kundi minsan lang lalo na kapag stress sa trabaho. Tutuloy sana siya sa counter nang mapansin ng isang babaeng tila pamilyar sa kanya. Nakasubsob ito sa mesa at laylay ang isang kamay na tila walang malay. Nilapitan niya ito upang kumpirmahin kung ito nga ang babaeng nabangga niya 2 araw pa lang ang nakakalipas. At hindi nga siya nagkamali. Nangunot ng husto ang kanyang noo habang inililibot ang paningin sa buong paligid. Halatang walang kasama ang babae. Ang lakas ng loob nitong maglasing, wala naman itong kasama. Miss, nagawa niya pa itong tapikin sa balikat pero walang nangyari. Nanatili itong tulog. Naupo siya sa tabi nito at tinitigan ng tulog na babae. Bahagyang nakaawang ang mga labi nitong nangaakit. Maganda ang babae. At alam niyang walang lalaking hindi magkaka-interes dito kapag nalamang walang kasama at mag-isa sa bar na yun. Nawala na ang balak niyang uminom at magtanggal ng pagod, kundi pinili na lamang umuwi kasama ang babae. Hindi naman niya alam kung saan ito ihahatid. Oo nga't nagkita na sila nung una pero ni pangalan na hindi niya pa alam. Buhat-buhat niya itong dinala sa kanyang sasakyan. Wala siyang choice kung didalhin ito sa kanyang kondo. Dinala niya ito sa silid para doon na patulugin ng babae. Siya naman ay sa kabilang silid. Pasado 2:00 na nang maulinigan niyang tila, bumukas ang pintuan. Halos kakaidlip niya lang yun. Han? Tawag mula sa kabilang linya. Dinig niya pang may bumagsak na bagay. Dali-dali niyang tinungo ang babae sa kabilang kwarto. Nagulat pa siya nang makitang nakasuot lamang ito ng maliit na saplot. Kita niya sa dim light ng kwarto na tila galing ito sa banyo. Han? Tawag ni Kylie sa tulalang asawa. Naaninag niya sa madilim nilang kwarto na nasa pintuan ito at alanganing pumasok na ipinagtataka niya naman. Kaya siya na ang lumapit sa asawa at hinila ito palapit sa kanilang kama.
Antok na antok pa siya't hindi alam kung bakit. Kaso ramdam niya ang init sa kwarto kaya hinubad niya ang pantulog kanina matapos magbanyo. Sanay siyang nakayakap sa asawa kapag natutulog kaya iyon ang ginawa niya. Ramdam naman ni Harry ang paninigas niya nang yakapin ng babaeng katabi. Sa sobrang kalasingan nito, hindi na alintanang iba ang kasama sa silid na yun. Dama niyang nagliliyab siya ng mga sandaling yun dahil nakadikit sa kanya ang malambot at mabango nitong katawan. Lalaki siya't may pangangailangan sa katawan kaya hindi niya mapigilang siilin ito ng halik sa labi. Hindi siya gentleman kung inaakala ng babaeng to. Masyado itong mapang-akit sa gabing yun, sapat na para siya'y makalimot. Nasaan ako? Bulong ni Kylene habang kinukusot ang sariling mga mata. Maliwanag na't walang kahit na anong saplot ang kanyang katawan. Nang ilibot ang paningin sa silid, parang hindi yun ang kwarto nilang mag-asawa. At ganun na lang ang pangihilakbot niya nang makita ang lalaking tulog na ngayon wala din kahit na anong suot sa katawan. Inalala niya ang biglang nangyari kahapon. Kasama niya si Jessica sa bar at nakatulog siya. Alam niyang hindi siya lasing kundi may inilagay itong pampatulog sa kanyang iniinom. Halos mangiyak-ngiyak siyang nagbibihis ng walang ingay sa pag-aalalang magising ang lalaking lumapastangan sa kanya. Sinamantala nitong wala siyang malay. Dali-dali siyang umalis matapos tarantang nagbihis. Sa taxi umiiyak na siya sa labis na pag-aalala dahil nakailang beses nang tumatawag ang kanyang asawa na hindi man lang niya nasasagot. Alam niyang galit na ito ngayon sa kanya lalo't hindi sanay ang asawa na wala siya sa bahay kapag gabi. Ano naman ang idadahilan niya para hindi umuwi? Wari ba, nakikinita-kinita niya na ang galit nito. Pagdating nga niya sa bahay, nadatnan niya si Martin sa sala kasama si Jessica na ipinagtaka niya dahil kasama niya ito kagabi. Nagugulumihinan siyang tumingin dito. Han? Ani ang alanganing lumapit kay Martin pero sinalubong siya nito ng malakas na sampal sa muka dahilan upang mawalan siya ng balanse. Napaupo siya sa simento at luhaang tumingin sa asawa habang sapo ang namanhid na pisngi. Unang pagkakataong sinaktan siya ni Martin kaya hindi niya iyon matanggap. Hindi pa ito nakontento't itinayo siya. San ka natulog kagabi, Kylene? Totoo ba yung sinabi ni Jessica na may kasama kang lalaki magdamag? Nanlilisik ang mga mata ng kanyang asawa. Nanginig ang kanyang kalamnan sa paratang ng asawa. Lalong rumagasa ang kanyang mga luha at hindi siya makapaniwalang tumingin sa kapatid. Paano nito nasabi yun samantalang sila ang magkasama kagabi? At paano niya ididinay ang sinabi ng asawa kung totoong ang lalaki ang kasama niya magdamag? Bukod pa ron, may namagitan pa sa kanilang dalawa ng lalaking hindi man niya kilala. Martin, maniwala ka sa akin, hindi ko ginusto. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Umamin ka na, Kylene. Niloloko mo si Martin. Tignan mo nga yung mga kiss mark mo sa leeg kung hindi lalaki ang kasama mo kagabi. Singit ni Jessica na kanyang ikinagimbal. Bakit nito yung sinasabi sa kanya? Ganoong ito nga ang kasama niya kagabi. Ikaw ang kasama ko kagabi, Jessica. Paano mo nasasabi lahat yan? Sulyap niya sa kapatid. Huwag mo nang idamay si Jessica, Kylene, dahil kagabi pa siya nandito. Napatunayan ko ang sinasabi niya ngayon. Galit na saad nito tsaka kinaladkad siya papasok sa loob ng kanilang kwarto. Iniharap siya sa salamin at may mga kiss mark nga siya. Hindi niya alintana yun kagabi dahil buong akala niya si Martin ang kanyang kasama. Lalong naghabula ng kanyang mga luha nang lumapit na galit ang asawa. Kasalukuyan na nitong tinatanggal ang singsing sa kasal nila. Napapailing siya habang nakatingin dito. Malinaw na niloko mo ko, Kylene. Hindi ka pa nakontento sa akin. Tinanggap kita ng buo tapos ito yung isusukli mo. Nakakapandiri ka. Inisang hakbang siya nito at walang pakundangang sinakal gamit ang isang kamay. Hindi siya nakahinga sa ginawa ni Martin kaya napahawak siya sa kamay nito. Dama niyang nakaramdam din siya ng pagkahilo at panlalabo ng paningin na tila ba unti-unting nalalagutan ng hininga pero patulak siyang binitiwan ni Martin sa ibabaw ng kama. Sa lakas nito, umampas ang ulo niya sa headboard ng kama. Ramdam niya ang dobling sakit. Lumayas ka na ngayon, Kylene, dahil sa tuwing makikita kita, kahiyupan ninyo ng lalaki mo yung nakikita ko. Layas! Sigaw na pumuno sa loob ng kanilang silid. Kagising ni Harry sa umagang yun, wala na ang babae sa kanyang tabi. Wala itong bakas na naiwan, ultimo pangalan, hindi niya nakuha. Pero sariwa pa sa kanyang isipan, ang mainit nilang tagpo kagabi, ang maamo nitong muka na hindi niya makakalimutan habang inaangkin. Ang may hina nitong impit at ungol na lalong nagpabigay sa kanya ng init, ang bawat pagtugon nito sa mainit niyang mga halik.
Napabuntong hininga siya nang bulagbugin ng isang tawag mula sa kanyang amang nasa ibang bansa habang binalikan sa kanyang alaala ang nangyari kagabi. Hindi ito ang unang babaeng naangkin niya, pero hindi niya alam kung bakit pagkatapos. Hindi mawala sa kanyang isipan na mukha nito. Tamad siyang tumayo upang tunguhin ang kanyang cellphone. Sinagot niya iyon saglit matapos magsuot ng roba dahil wala siyang kahit na anong suot. Ang dad niya yun at nagsasabing may problema ang kanilang negosyo sa ibang bansa kaya kailangan niya itong puntahan. Bilang anak, wala siyang nagawa kundi sundin ang kanyang ama. Bukod kasi sa kanya wala na itong ibang maaasahan pero nangako siya sa kanyang sarili na hanapin ang babaeng nakasama sa kama ng isang gabi at ito ang babaeng gusto niyang pakasalan. Sa araw na yun, lumipad si Harry patungong estate at iniwan na muna sa tiyuhin ang pamamahala ng kanyang negosyo. Samantala si Kylene, nanindigan na hindi aalis sa kabila ng ginawa ni Martin sa kanya. Mahal niya ang asawa at kasalanan niya kung bakit ito nagalit sa kanya. Pero umaasa siyang balang araw na ibabalik nila ang dating magandang pagsasama. Martin, tawag niya sa kanyang asawa para sana maghapunan. 3 oras na ito sa mini office kaya naglakas loob siyang ito ay katukin. 1 linggo itong hindi umuwi ng bahay pero kagabi sa kabilang kwarto ito natulog. Wala akong ganang kumain, lalo na ngayong nakita kita. Galit na saad nito pero makulit niyang ipinatong sa mesa nito ang dalang tray na may pagkain. Pero Han, hindi ka pa kumakain. Hindi niya naituloy ang sasabihin nang marahas nitong hawiin ang kamay ang tray. Nalaglag iyon at tumapon sa sahig ang lamang pinaghirapan niyang lutuin. Sa gulat ay napasigaw siya at nakaramdam ng matinding takot na sa muli, saktan na naman siya ni Martin. Hindi nga siya nagkamali ng lapitan at hawakan ng mahigpit ang kanyang buhok at pilit isinubsob sa natapon na pagkain. Di ba sinabi ko na sa'yo na wag ka nang harap sa akin dahil masasaktan lang kita, Kylene? Alam mo bang sa nangyari? Inapakan mo yung pagkalalaki ko matapos kang pagsawaan ng iba. Kaya gagawin kong impyerno ang buhay mo hanggat hindi ka umaalis sa poder ko. Hindi na kita mahal, Kylene. Tanging galit na lang ang nararamdaman ko sa'yo. Sigaw nito sa kanya na tila ginagawang basahan ng mukha niyang ipinupunas sa natapong pagkain. Umiiyak siya habang tinitiis ang hapdi at init sa mukha niya. Hindi siya magrereklamo kahit ano pang gawin sa kanya ni Martin. Kung tanging iyon lang ang paraan para mapatawad siya ng asawa'y gagawin niya. Nakahanda siyang magtiis. Ayaw niyang umalis at isipin itong tama ang paratang sa kanya ng asawa. Gusto niyang mapatawad nito at maniwala sa kanyang wala siyang kasalanan kundi kagagawan lahat iyon ni Jessica. Kahit habang buhay siyang saktan nito ay tatanggapin niya. Alam niyang walang kapatawaran para kay Martin ang ginawa niyang panluloko rito at nakahanda siyang magdusa. Sir, tama na. Maawa na po kayo kay Ma'am Kylene. Umiiyak na dumaluhong sa kanya si Manang Aida. Itinulak nito ang kanyang asawa na para bang nawala sa sarili kaya siya nasaktan. Hindi nga ito makapaniwalang tinitigan ang marungis niyang muka pagkatapos ay tulala itong tumalikod. Mabilis naman siyang inalalayan ng katulong palabas ng kwartong yun at dinala sa kusina. Iyak siya ng iyak sa mga sandaling yun. Si Manang Aida na rin mismo ang naglinis sa mukha niya sa gripo. Awang-awa ito sa kanya. Bagaman hindi nito alam ang kasalanang nagawa niya sa asawa, pinayuhan siyang umalis muna bago pa siya mapatay nito. Pero hindi siya umimik sa sinabi nito. Sa gabing yun, ay halos magdamag siyang umiiyak. Kanina nakita niya si Martin na umalis at magdamag na hindi umuwi katulad ng nakaraang araw. Sabihin mo sa akin kung sino yung lalaking yung Jessica. Papatayin ko siya. Galit na saad ni Martin habang lumalaklak ng alak. Halatang nasasaktan, magulo ang buhok nito at wala na ring ayos ang polo. But still, napakagwapo pa rin ng lalaki. Hindi niya nga magawang ikurap ang mga mata rito. Si Martin lamang ang hinangaan niya ng ganito katindi. Siguro kung siya ang minahal nito, sa halip na yung stepsister niya, wala sana silang problema ngayon. Hindi sana ito nasasaktan ngayon. Muling lumagok ng alak si Martin habang si Jessica nakatitig lamang sa gwapong lalaki na nasa kanyang harapan. Nasisihan siya sa ayos itong nasasaktan. Ito lang naman kasing pagkakataong hinihintay niya, ang magkasira sina Kylene at Martin at masolo niya ito. Wala na siyang pakailam kung magalit sa kanya si Kylene. Ang importante sa kanya ay ang lalaking mahal. Di ko kilala ang lalaking yun, Martin. Madalas ko lang silang makitang magkasama. Harry Lopez Ignacio ang buo niyang pangalan. Kilalang businessman. Lalo pang ginatungan ni Jessica ang galit ni Martin. At kung paano niya na lamang ito ang lalaking kasama ni Kylene sa gabing pumalpak na naman ang kanyang tauhan, it's because matalino siyang nilalang. Pinamanmanan niya kung sino ang nagdala kay Kylene sa gabing yun
at saka nag-research about sa lalaking yun. Bagaman palpak ang kanyang plano, umayon naman sa kanyang panahon. Sinabi niya, basag ang hawak nitong baso. Binato kasi yun ni Martin dahil sa matinding galit. Humihingal pa nga ito at siya naman ay nasiyahan. Ngumiti siya at nilapitan si Martin. Inilot-hilot ito sa likod. Calm down, Martin. Ang mabuti mong gawin, iwanan mo ni asawa mo. Nandito naman ako eh. Tsaka malandi niyang idinikit ang mukha sa lalaki. Tinitigan siya ng mapungay nitong mata. Lasing si Martin dahil kanina pa ito dumating sa kanyang bahay at alak agad ang hinanap. Alam niyang kaya niya itong akitin. Nakipagtitigan ito sa kanya at kinabig siya ng lalaki at marahas na siniil ng halik. Napasinghap siya pero agad kumapit dito. Akin ka na ngayon. Bulong niyang nagdidiwang. Malungkot na tinignan ni Kylie ng asawa nang dumating ito mula sa trabaho. Magtatatlong buwan na ang nakakalipas simula nang makagawa siya ng kasalanan rito. Ginawa nga nitong impyerno ang buhay niya dahil sa pagmamatigas na wag umalis sa poder nito. Ginawa siyang maid ni Martin na araw-araw, sumusugat sa puso niya sa tuwing titignan siya nito ng walang pagmamahal. Bilis itong nagbago sa kanya. Tila ba hindi na siya nito kilala kung tratuhin, na para bang wala silang sinumpaan sa harap ng altar, na mamahalin nila ang isa't isa habang buhay. Kung dati, kinakausap pa siya ni Martin, ngayon naman ay para na lang siyang hangin na dinadaan-daanan nito. Lalo na ngayong dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang bunga ng kanyang kasalanan. Magtatatlong buwan na siyang buntis at hindi iyon matanggap ng lalaki. Nung unang nalaman nito'y halos patayin siya kung hindi pa siya nagmakaawa. Siya lamang ang may kasalanan, hindi ang kanyang mga anak. Yes, mga anak, dahil kambal ang nasa kanyang sinapupunan. Mali ang sinabi ng doktor na wala siyang kakayanang magbuntis. Hindi siya baog. Malimang dalhin niya ang anak ng ibang lalaki sa kanyang sinapupunan, ay labis niya pa rin ikinatuwa yun dahil magkakaanak na siya. Sinundan siya ng asawa sa silid nila, bit-bit ang malinis nitong damit. Inutusan kasi siya nitong plantsahin ang polo na isusuot matapos maligo ngayong umaga. Han, uuwi ka ba mamaya? Katulad ng nakasanayan, tinawag niya ito sa endearment nila. Kung alam lang sana nitong miss niya nang tinatawag siya ng Han ni Martin. Masama siyang pinukol ng tingin ni Martin. Alam niyang hindi siya kayang saktan ngayon ng asawa dahil may bata sa loob ng kanyang tiyan. Huwag mo kong tatawaging Han, nakakasuka. Pahablot nitong kinuha ang hawak niyang damit at itinuro ang pintuan. Labas! Utos nito sa kanya. Martin, mag-asawa pa rin tayo. Hindi na kita mahal, Kylie, kung yan ang iniisip mo. Putol nito sa kanyang sasabihin. Pumihit ito paharap sa kanya at diretso siyang tinignan sa mga mata. Nag-file na rin ako ng divorce at hintayin mong mapawalang bisa ang kasal natin. Tsaka siya tinulak palabas ng silid. Hindi siya nagsalita pero naghabulan ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung paano maiibsan ng sakit na kanyang nararamdaman ngayon hanggang sa natagpuan na lamang ang sariling naglalakad patungo sa maid's quarter kung saan siya natutulog. Dito na ang kwarto nila ni Manang Aida. Simula nang matuklasan itong buntis siya, lalo siyang pinandirihan ni Martin. Sobrang sakit. Habang humahagulgol, naramdaman niyang may palad na dumampi sa kanyang likuran. Nag-angat siya ng paningin at si Manang yun na awang-awa sa kanya. Manang, ang sakit-sakit. Aniya na yumakap dito. Sa 3 buwan na maling pagtrato sa kanya ni Martin, parang hindi niya na kaya. Inagod siya nito sa likod. Kagustuhan ng nasa itaas ang nangyari para malaman mo yung sukat ng pagmamahal ninyong dalawa ni Sir Martin. At ngayong napatunayan mo nang hindi kanya mahal dahil sumuko siya sa maliit na problema sa pagsasama ninyong dalawa. Siguro panahon na rin para bumitaw ka na para hindi ka na masaktan. Ma'am, umalis ka na rito. Nahihirapan din ako makita kang ganyan. Pahayag nito habang umiiyak. Lalo siyang napayakap dito. Hindi niya kayang gawin ang sinasabi nito kaya napailing siya. Mas hindi niya kayang mawala ang asawa. Nakahanda siyang pagdusahan ng nangyari. Bumitaw siya sa pagkakayakap kay Manang at nagpahid ng luha. Hindi ko po susukuan si Martin, Manang. Alam kong balang araw, matatanggap niya ako. Kailangan niyang malaman ng totoong si Jessica ang may gawa nito. Sino ang maniniwala sa iyo, ma'am? Nilaso na ng kapatid mo yung utak ni Sir Martin. Sabi nito sa kanya. Napapaisip siya kung ano nga bang rason ni Jessica para siraan siya kay Martin. Kailangan niyang malaman yun. Oh, hi sis. Napadalaw ka yata. Masayang salubong sa kanya ni Jessica kinahapunan nang dalawin niya ito sa bahay. Saktong naroon ang kanyang ina at tamain.
3 buwang halos hindi siya dumalo sa mga ito sa kabila ng nangyari sa kanya. Wala din siyang sinasabi sa kanyang ina tungkol sa pagbubuntis niya sa ibang lalaki. Hindi niya alam ang magiging reaksyon nito. Sa galit at sama ng loob kay Jessica, sinampal niya ito. Matagal niya na sana itong kinumpronta pero ngayon niya lamang ginawa. Sobrang nasasaktan na kasi siya sa nangyayari sa kanila ni Martin. "How dare you, Kylene?" Galit nitong sigaw habang sapo ang pisngi. Nanlisik bigla ang mga mata. Hindi lang naman ito ang nagulat sa ginawa niya, kundi pati na rin ang kanyang ina at tamain. Napatayo si Tito Elias. Ang inay nilapitan siya at nagtatakang tumingin sa kanya. "Bakit mo nagawa sa akin to, Jessica? Bakit?" Sigaw niyang napaiyak na dahil sa labis na emosyon. Sa sinabi niya, nalipat sa babae ang tingin ng mag-asawa. "Anong sinasabi mo?" Painosenteng tanong nito. Paawa pang tumingin sa ama. "Dad, hindi ko alam ang sinasabi niya." "Sinungaling ka. Dinala mo ko sa bar nung gabing dumalaw ka kay inay. Nilagyan mo ng pampatulog yung alak na ininom ko. Sinadya mong pagsamantalahan ako, Jessica. Ikaw ang dahilan kung bakit ako kinasusuklaman ni Martin ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdadalang tao ako sa ibang lalaki." Punong-puno ng galit at hinanakit niyang sabi. "Buntis ka, anak?" Dinig niyang may nginig ang boses ng kanyang ina. Hindi makapaniwala. Napatingin pa ito sa impis niyang tiyan. Si Tito Elias ay gulat ding napatingin sa sariling anak nito. "Oo, inay. Nagbunga yung ginawa ng lalaking hindi ko kakilala. Dahil dito, kinamuhian ako ng asawa ko." "Oh, Diyos ko." Bigla siyang niyakap ng kanyang ina na nag-alala din para sa kanya. "Totoo ba, Jessica? Totoo ba yung sinasabi ni Kylene?" Galit na tanong ni Tito Elias sa anak nito. Painosente itong umiling at hindi inamin ang kasalanang ginawa sa kanya. Bagkus ay binaliktad pa siya. Sinabi nitong inaya na siyang umuwi pero ayaw niya at nag-enjoy sa bar. Pero kasinungalingan ang pinagsasasabi nito. "Kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, Jessica, itataboy kita." Galit na saad ni Tito Elias kay Jessica. Siya naman ay nanatiling yakap ng ina at umiiyak. Sinabi nitong kakausapin si Martin tungkol dito, kaya umasa siyang pagkatapos ito, magiging maayos na silang mag-asawa. Wala pang 2 araw, magkapanabay na dumating sina Tito Elias at inay sa bahay. Sinadya ng 2 na hapon na ito dumating para saktong naroon ang kanyang asawa. Pero hindi inamin ni Martin sa magulang na sinasaktan siya nito. Nagsinungaling ang lalaki na sa kabila ng panluloko niya, tinanggap pa rin siya ng buo. Dahil dito, nagpasalamat ang kanyang ina at si Tito Elias. Pero kinaladkad siya nito sa kwarto at isang malakas sa sampalang natamo niya pagkaalis ng magulang. Nasubsob siya sa kama at sa lakas ng lagapak ng kanyang muka, kasabay ay napahiyaw siya at napaiyak. "Ang lakas ng loob mong magsumbong sa ina mo, Kylene, samantalang ikaw tong manloloko na nagpagamit sa ibang lalaki. Napakadumi mo, wala kang kwenta." Matapos siyang sampalin, tinayo siya nito at napaunat na lang nang iuntog sa pinto ang kanyang ulo. Ramdam niya ang kirot at pagkahilo bago may mainit na likidong umagos mula sa sugat na tinamo. Dahil dito, natumba siya at nawalan ng ulirat. Marahas namang napabuntong hininga si Martin nang makitang nawalan ng malay si Kylene. Masama niya itong sinulyapan. Gustong-gusto niya itong patayin ngayon dahil sa selos na nararamdaman. Ang isiping buntis ito sa ibang lalaki hindi niya mapaniwalaan. Hindi niya matanggap. Mas gugustuhin pa niyang mawala ito sa buhay niya kaysa patuloy itong makita at maapakan ng kanyang pagkalalaki. Tinawag niya si Manang para ilipat sa maid's quarter ang babae. Ni Suliap, hindi niya magawa rito at baka tuluyan niya ito. Nagbihis siya at tinawagan si Jessica. Ito lang naman ang kayang magtanggal ng inis niya kay Kylene. Pagkatapos magbihis, tsaka siya umalis kung saan sila magkikita ng babae. Pagdating niya sa kondo nito, naroon na ang dalaga. Madalas sila dito magkita kapag ganitong galit na galit siya kay Kylene at dito niya ibinubunto ng init ng ulo niya. Okay na sana ang lahat, pero dinagdagan pa ni Kylene ang kasalanan nito sa kanya. Niyaan na nga niyang manatili ito sa bahay pero siya pa ang lumabas na masama. Bakit kasi hindi mo nalang palayasin si Kylene para sa bahay mo na ako titira? Malambing na saad ng babaeng walang saplot sa kanyang tabi. Tapos na sila sa mainit na sandali at napawi na ni Jessica ang init ng kanyang ulo. Kapwa sila nasa ibabaw ng kamat magkayakap. Ngayon niya pinagsisisihan kung bakit hindi si Jessica ang pinakasalan niya. Alam naman niyang malaki ang gusto nito sa kanya. Maganda at sexy din naman. Ang kaso, mas bet ng parents niya si Kylene. Tila daw ba napakabait nito, pero yun pala
may itinatagong ugali. Tagal ko na siyang pinapaalis pero hindi ko mapilit. Hihintayin ko na lang na mapawalang bisa ang kasal namin. Ngumiti si Jessica habang tuwang-tuwa sa narinig. Alam niyang kapag napawalang bisa ang kasal ng dalawa, siya naman ang pakakasalan ni Martin at saka lamang siyang papapanatag. Sa ngayon, magiging lihim na muna ang ginawa niya kay Kylene. Isa pa, hindi rin naman ito paniniwalaan ng babae, lalo na kapag nakapanganak na ang kapatid niya. Samantala gabing-gabi na nang magkamalay si Kylene, may benda siya sa ulot na kahiga sa kama. Bigla siyang napabangon at kinapa ang kanyang tiyan. Naalala niya kasi kanina na inuntog siya ni Martin sa pinto. Ma'am, wag na muna kayong bumangon at mas makakabuting wag na kayo magpakita kay sir. Muntik niya na kayo mapatay. Isipin niyo naman ng mga batang dinadala niyo sa tiyan. Pag-aalala sa kanya ni Manang, malungkot siyang napatingin dito. Sa loob ng 3 buwang iniyakan niya ang nangyari sa kanya para bang wala na siyang mailuha. Tama si Manang, kailangan niyang pangalagaan ang mga anak niya. Kanina habang sinasaktan siya ni Martin at hindi iniisip ang kanyang kalagayan, napatunayan niyang ni Katiting wala na itong nararamdaman para sa kanya. Hindi na siya nito mahal kundi pagkamuhi. Pagkamuhi ang nararamdaman nito sa kanya. Tama ka Manang, mga anak ko na lang dapat yung iniisip ko. Malungkot niyang saad dito. Ngumiti si Manang. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako at ang inay mo. Makakaya mo din kalimutan si Sir Martin. Kung gusto mo, umalis muna tayo rito. Magbakasyon ka muna sa probinsya namin. Masayang pahayag nito pero hindi siya tumugon. Tinabihan siya ng ginang at hinawakan siya nito sa kamay. Manang, bakit ang bait niyo po sa akin? Madamdamin niyang tanong. Masyado lang siyang natouch dahil naniniwala ito sa kanya na hindi niya ginusto ang nangyari nung gabing yun. Dahil mabuti kang babae, mama. Noon pa man alam ko nang mahal mo talaga si Sir at hindi lolokohin. Kaya nasasaktan din ako sa tuwing makikitang sinasaktan kayo ni Sir Martin. Kaya please, umalis na tayo rito. Huwag niyo nang hintaying bumalik pa si Sir at saktan na naman kayo. Naluluha nitong sabi at mas hinigpitan pa ang hawak sa kamay niya. Tila nawala na rin siya ng pag-asang bumalik pa ang dating Martin na minahal niya. Siguro kailangan niya nalang tanggapin na hindi na maibabalik ang dating sila. Matagal siyang hindi umimik pero nakapagpasya na siyang aalis at makikipaghiwalay kay Martin. Hihintayin niya na lamang itong umuwi para makapagpaalam pero mas masasaktan lang siya sa gagawin niya. Sana pala hindi na lang niya hinintay na umuwi ang asawa. Kasama kasi nito si Jessica at ang sweet-sweet ng dalawa. Nakaramdam siya ng galit at bigla niyang sinugod ang babae pero hindi niya ito nagawang lapitan dahil hinarang siya ni Martin. Subukan mong saktan si Jessica dahil mas masasaktan ka sa akin, Kylene. Tsaka nito tinignan ng mga bagahe bago ibinalik sa kanya mga mata ang titig. Mabuti naman at aalis ka na. Sabi pa't bahagyang umiti. Nilapitan si Jessica at inakbayan. Pero bago ka umalis, gusto ko lang sabihin na kami na ni Jessica. Ipapadala ko na lang yung divorce paper natin kapag naaprubahan na. Inalikan pa nito sa lobby ang stepsister niya mismo sa kanyang harapan bago sila iniwan ni Manang. Hilingon pa siya ni Jessica sa nakakainsultong tingin bago kinawit ang braso nito sa bewang ng kanyang asawa at patuloy na naglakad papasok ng bahay. Siguro kung wala si Manang sa kanyang tabi, kanina pa bumigay ang tuhod niya dahil nangihina siya. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit nagawa ni Jessica ang lahat ng yun. May lihim itong pagtingin sa kanyang asawa at si Martin naman mas pinaniwalaan ito ang mga kasinungalingan ni Jessica kaysa ang pakinggan siya. Tama na sigurong umasa pa siya. Hahayaan na lang niyang maging masaya ang mga ito. Itutuon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang kambal. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang tahanan na puno ng pangarap nilang dalawang mag-asawa. Nangarap sila ng simpleng pamilya at masaya, pero ito din ang sumira sa pangarap nilang yun. Sana lang, mahalin ni Jessica si Martin katulad ng pagmamahal na ibinigay niya. Paalam Martin, bulong niya habang unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang kanilang tahanan. Masakit na maghiwalay sila sa ganitong paraan, pero ito ang kanyang kapalaran. Iisipin na lamang niya na hindi talaga sila ni Martin para sa isa't isa. Odette! Tawag ni Harry sa kanyang sekretary. May 3 oras na kasi siyang nag-i-interview para sa ipapalit niya rito bilang sekretary pero wala pang nakakapasa sa kanyang standard. Ayaw niya lang naman sa babaeng makapal ang eyeliner at maiksi ang suot na animo kinulang sa tela. Na halos ipakita na sa kanya ang mga nakatago nito. Katulad ng na-interview niya kanina na halos ilabas sa harapan niya ang 2 malulusog na papaya. In short, ayaw niya ng sekretary na siya inaakit.
Mas gusto niya yung may asawa para trabaho lang ang aatupagin at hindi siya. Si Odette na ang pinakamatagal niyang sekretary since nagtungo siya sa state 3 taon nang nakakalipas. Kung hindi pa nga ito mag-aasawa, ayaw niya itong palitan. Ang kanyang tito Samuel na rin ang nagsabing wala itong reklamo kay Odette pagdating sa trabaho at alam niya na rin yun. Yes sir, nakangiti namang tumayo sa table nito ang babae. Iilan na lang ba yung natitirang aplikante sa labas? Tinatamad niyang tanong. Gusto na lang niyang ipasara ang interview at ituloy na lang bukas dahil lagpas lunch break na. Pareho silang hindi pa nakakakain ni Odette. Wait lang sir. Magalang itong tumango at lumapit sa pintuan. Bahagyang binuksan at sinilip ang nasa labas na naghihintay upang tawagin, tsaka bumalik sa harapan ng table niya. Sir, isa na lang po. Papapasukin ko na ba? Magalang pa rin itong tanong. Tinignan muna niya ang mga natitirang resume sa ibabaw ng kanyang table. Halos 10 pa yun. Marahil umalis na muna ang iba para mag-lunch. Sige, papasukin mo. Aniya, total naman nag-iisa na lang iyon para matapos na. Pero inaasahan naman niyang hindi niya pa rin magugustuhan ng huling babaeng i-interviewin niya. Pero bilang nagtiyaga naman itong maghintay, mapipilitan siya. Madali lang naman para sa kanyang hindi tanggapin kung sakaling hindi ito magustuhan. Pasok po kayo, Miss Arañez. Tawag ng kanyang sekretary sa babae. Magkasalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa habang iniintay ang pagpasok ng susunod na aplikante. Mula sa pag-awang ng pinto, nakatutok ang kanyang paningin hanggang sa sumungaw ang ulo ng isang babae. Ngumiti itong alanganin kay Odette bago bumaling ang tingin sa kanya. Nakasuot ito ng slack na tinernohan ng white na blouse. Walang kahit na anong makeup, kahit manipis na lipstick lang. May maamong muka na nagpatayo mula sa kanyang kinauupuan dahil sa gulat. Hindi akalain ni Harry na ang babaeng ipinahanap niya ay nasa kanyang harapan ngayon. What a coincidence! Sir, si Miss Arañez po. Pukaw ni Odette sa kanya nang matulala sa babae. Ilang minuto na kasi siyang nakatitig dito at hindi makapagsalita. Iwan mo muna kami, Odette. Baling niya rito. Umiti ito't sinulyapan ng babae sa tabi na nakayuko. Yes sir, ani Odette tsaka lumabas sa kanyang opisina. Tumikim siya bago inaniyahan ng babae na umupo sa kanyang harapan. Hindi niya maikurap ang mga mata sa pagkakatitig dito. Ang babaeng na angkin niya 3 taon ang nakakalipas ay wala pa ring pinagbago, kundi mas lalo pa yata itong gumanda ngayon. Kylene Arañez ang buong pangalan nito na halatang kahit 2 beses na silang nagkita, tila ba hindi siya natatandaan. Miss Arañez, pukaw niya rito para mag-angat ito ng tingin at magtagpo ang titig nilang dalawa. Ang mga mata nitong inosente na hindi mawala sa kanyang isipan kahit 3 taon na ang nakakalipas. Sir? Kabadong anas ni Kylene. Masyado kasing tahimik ang lalaki sa kanyang harapan at walang ibang ginawa kundi siya'y titigan. Naroon siya para mag-apply ng trabaho. Kailangan niya itong gawin para sa 2 anak niya. Binibigyan naman siya ng kanyang ina ng pera, subalit nahihiya na siyang tumanggap dahil alam niyang galing iyon kay Tito Elias, galing sa ama ni Jessica na umagaw sa kanyang asawa. Matapos niyang mapirmahan ang kanilang divorce paper ni Martin, nabalitaan niyang nag-migrate ang dalawa at marahil sa ibang bansa na nagpakasal. Parang panaginip na lamang sa kanila ni Martin dahil alam niya sa sariling kailanman hindi na madudugtungan kung anumang meron sila. Masaya naman na siya ngayon at nakapag-move on na rin dahil 3 taon na ang nakakalipas simula nang maghiwalay sila ni Martin. Masaya na siya ngayon dahil kasama niya na sina Evon at Pearl, ang kanyang 2 anghel. Tanggap ka na, Miss Arañez. Walang gatol na saad ni Harry. Hindi niya palalagpasin ang pagkakataong to. Gusto niyang makilala pa ng lubos si Kylene. Gusto niyang maging malapit sila sa isa't isa. Gusto niyang maalala siya nito at ang namagitan sa kanila. Sa sinabi niya, gumuhit ang matamis nitong ngiti sa labi. Mga ngiting unang pagkakataong nakita niya rito. Pakiramdam niya, lumihis ang puso niya. Para siyang na-starstruck sa mga ngiting yun. Hindi na nga niya namamalayang nagpapalitan na pala sila ng ngiti sa isa't isa. Talaga ma'am, natanggap kayo? Masayang salubong ni Manang Aida. Ito ang nag-aalaga ng kanyang mga anak. Hindi siya nito iniwan noong mga sandaling lugmok siya sa kalungkutan at walang kasama. Ang sabi nito, matagal itong nanilbihan sa pamilya ng kanyang asawa at naging tapat na rin sa kanya. Kaya labis niya iyong pinagpapasalamat. Nakatira sila ngayon sa dating bahay na tinitirhan nila ng kanyang ina nung hindi pa ito na ikakasal kay Tito Elias. Bagaman hindi kalakihan,
ay ayos lamang. Ang importante, kumpleto sa gamit at hindi niya paproblemahin ng upa. Sariling bahay kasi ito ng kanyang yumaong ama na minana sa mga magulang na ngayon ay nasa kabilang buhay na rin. Yes, Manang. At bukas, start na ako sa trabaho. May pagmamalaki niyang saad. Teka, mabait ba yung boss mo? Baka mamaya bastusin ka. Natawa siya. Para niya itong ina kung mag-alala sa kanya. Hindi siya mukhang bastos pero mukhang weird. Aniya, habang inilalapag ang dalang bag sa center table, naghubad na rin siya ng suot na sapatos. Bakit mo naman nasabi? Kunot noon itong tanong. Basta lang, hindi niya kasi ako in-interview. Basta na lang niyang sinabing tanggap na ako. Napapangiti niyang saad. Ito may napangiti rin. Isa lang ibig sabihin niyan, ma'am. Wala akong ideya. Matapos subarin ng sapatos, nilagay niya yun sa gilid. Napumasa kayo sa panlasa ng amo niyo. Ganun lang yun. Kaya lang panigurado, hindi matutuwa yung inay mo sa plano mong pagtatrabaho. Kung tinanggap mo na lang sana yung offer niyang pera at nagpatayo ka ng maliit na negosyo, di hawak mo pa yung oras mo at kasama yung mga anak mo. May point si Manang. Naisip niya pero gusto niyang tumayo sa sariling mga paa. Ayaw naman niyang umasa na lang habang buhay sa inay niya. Lumalaki na ang mga anak niya na walang aasahang ama kaya kailangan niyang magtrabaho. Matapos nilang mag-usap ni Manang, tinungo niya ang kwarto ng kambal. Pareho ng tulog ang dalawa. Napapangiti naman siyang masilayan ng mga ito. Kahit anong hirap kaya niyang suungin para sa dalawang anghel niya. Sa kabila ng pagdurusa niya noon, napakaganda naman ang naging kapalit. Wala siyang pinagsisisihang naghiwalay sila ni Martin. Siguro nga, nangyari ang lahat ng to para sa kanya para lubusan niyang makilala ang inakalang taong mahal siya. Bye baby! Usal ni Kylin bago hinagka ng dalawang anak. Ngayon kasi ang unang araw niya sa trabaho. Tulog pa ang dalawa dahil kapwa nagising ng alanganing oras kagabi. Halos madaling araw nang magising si Pearl. Naririnig niya kasing kausap ito ni Manang Aida. Naririnig niya rin ang mahina nitong tili na gustong makipagharutan. Si Evony ganun din. Nagising sa ingay ng kapatid kaya naman parehong naglaro ang dalawa sa madaling araw na akala'y umaga na. Hindi siya nakatiis. Pinuntahan ng dalawa sa silid pero pinigilan siya ni Manang na magpakita sa mga ito. Tsak hindi daw siya patutulugin. Kailangan niya ng kumpletong tulog. Ika nga nito dahil may trabaho siya kinabukasan. Napangiti siya nang mag-unat ang munting braso at matatabang hita ni Pearl nang siya ay hagkan. Dumilat pa ang maliit nitong mga mata at ngumiti pagkakita sa kanya. Ngiting inaantok pa dahil muli itong pumikit matapos maghikab hanggang sa tuluyang makatulog. Si Evony, walang kakibo-kibo. Malalim ang paghinga nito habang nakatagilid at nakayakap sa maliit na teddy bear na regalo ng inay niya sa apo nung unang kaarawan. Paborito yun ng kanyang anak at hindi makatulog kapag wala yun. Manang, alis na ako. Paalam niya kay Manang dahil nasa laundry area ito at naglalaba. Sinasamantala naman itong tulog pa ang dalawang bata. Mag-iingat ka't good luck. Sana naman maayos ang trabaho mo. Salamat, Manang. Ninitian niya pa ito tsaka tuluyang umalis na. Pagdating sa office, sinalubong siya ng ngiti ni Odette. Isang araw siyang training dahil bukas aalis na ito at may iwan sa kanyang trabaho. Mabait ang babait sa tansya niya, nasa 30 na ito. Sa katabi ng CEO's office ang kanyang cubicle, salamin ang pagitan ng silid nilang dalawa kaya kita niyang nakatutok ang mga mata ng boss niya simula nang pumasok ito sa sariling opisina. Kapansin-pansin ding tila wala itong ginagawa at halos 2 oras nang nakaupo sa swivel chair. Ang sabi naman ni Odette, may board meeting ngayong alas 9 ng umaga ang kanilang boss pero nasa table na nito ang schedule. Niremind pa nga ni Odette ang boss nila para sa bagay na iyon. Naging abala si Kylin sa maghapon at tinandaan ng lahat ng tinuro sa kanya ni Odette. Bagaman mabait daw ang boss nila, hindi na nito inuulit ang mga sinasabi. Kailangan niyang i-memorize sa kanyang isipan ng bawat gusto nitong iutos sa kanya. Kapag nga raw may topak ang kanilang boss, bibigyan ka ng pang-1 linggong trabaho na kahit kumain at magbanyo, hindi mo na magagawa. Good evening, sir. Otomatikong napatayo si Kylin nang mapansing may 2 pares ng sapatos na nasa kanyang harapan. Tumikim ito kaya napansin niyang tila naiinip na ito na nakatayo doon. Mag-isa na lang siya at kanina pa nagpaalam si Odette nang sabihin niyang kabisado niya na ang lahat ng gagawin. Nagbigay naman ito ng contact number sakaling may gusto siyang itanong. Oras na para umuwi. Total naman pauwi na rin ako. Idadaan na lang kita. Walang paligoy-ligoy na saad ni Harry. Hindi na siya teenager para daanin sa love letter si Kylin. Isa pa, may namagitan na sa kanila.
Halos hindi siya patulugin kagabi kakaisip kung paano mag-approach sa babae at ipaalala ang mainit na gabi sa kanilang pagitan. Hindi makatugon si Kylene. Gusto niyang magtanong kung tama ba ang narinig niya, pero naalala niyang hindi nga pala ito nag-uulit ng sasabihin. Bibigyan kita ng 5 minutes para iligpit ang mga gamit mo. Seryoso ito bago dumukwang para patayin ang monitor ng kanyang computer. Sapat na para mahagip ng lalaki ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Nahagip or sinadya nitong masagi ang kanyang palad ay hindi niya alam dahil may kakaibang init siyang naramdaman na tila pamilyar sa kanya. Wait lang sir. Pigil niya nang tumalikod ang lalaki pabalik sa table nito. Huminto naman ito pero hindi lumingon. Salamat na lang po sir pero magta-taxi na lang siguro ako. Naiiling siya sa kanyang sinabi, baka kasi mainsulto itong tinanggihan niya. Marahan itong pumihit paharap sa kanya at diretsyong tumingin sa kanyang mga mata. Hindi niya mabasa ang reaksyon ng boss niya pero ang weird talaga nito or baka ugali talaga nitong tumitig sa tao. Nakakailang, bahagya pa siyang kinakabahan. Pakiramdam niya kasi tagos hanggang buto ang titig nito sa kanya. Para bang pinag-aralan nito bawat anggulo ng mukha niya. Hindi naman iyon klaseng titig ng isang bastos. Parang ang minsan niya na itong nakita sa matagal niyang pagtitig. Yun nga lang hindi niya maalala. Imposible. Maganda ka na. Ayoko nang tinatanggihan dahil minsan lang ako mag-offer. Matapos nitong pag-aralan ng mukha niya, tsaka siya nito tinalikuran. Nasapo naman niya ang dibdib sa sobrang kaba. Anong nangyayari sa kanya? Ilang segundo din siyang nawala sa sarili bago maisipang sundin na lang ang lalaki. Dapat niya pang ipagpasalamat ang bagay na yun dahil hindi na siya mamamasahe. Isang sulyap pa sa salamin bago tuluyang lumabas si Harry sa restroom sa kanyang office nang masigurong gwapo na siya. Kung dati hindi niya gusto ang mga sekretarya niyang walang kiming magparamdam sa kanya ng pagkagusto, ngayon naman tila nabaliktad yata. Siya itong boss na gustong magpa-impress sa kanyang sekretary. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili kanina habang nasa harapan niya si Kylene. Gusto niya itong yakapin at halikan katulad ng unang gabing kasama niya ito sa loob ng kwarto. Ramdam niya ang matinding pananabik ngayon sa dalaga. Tipong gusto niya na itong makasama. Habang nasa kotse silang dalawa at inihahatid niya ito, tahimik lang ang dalaga. Nakatingin lamang ito sa labas. Tumikim naman si Harry upang agawin ang atensyon ni Kylene. Wala ka bang balak kausapin ako? Tanong niya sa dalaga. Iniisip kung papaano niya ba sisimulang sabihin kilala niya ito or higit pa. Bahagyang humarap sa kanya ang dalaga. Salamat po sir sa paghatid pero sana, ito na po yung huli. Nag-iingat lang ako at baka kasi anong isipin ng mga katrabaho ko, ikabago-bago ko pa lang. Anito sa kanya, 3 taon lang yung agwat ng edad natin. Huwag mo na akong pupuin. Isa pa, Harry na lang yung itawag mo sa akin, okay? Seryosong saad niya para ikatulala ng babae. Gusto niyang mapangiti sa gulat nitong reaksyon. Hindi naman siguro kalabisan kung nais niyang mapadali ang lahat sa kanila. Alam niya sa sariling mahal ang babaeng ito. Hindi naman siguro niya ipapahanap si Kylene kung kailangan niya lang ito sa kama dahil marami namang babae dyan. Pero sir, walang pero Kylene. Putol niya sa sasabihin ito kaya natigilan na naman ng babae at ilang sandaling napatitig sa kanya. Habang iniisip niyang sana man lang maalala siya nito. Kung hindi man, ipapaalala niya sa babae ang mainit nilang pinagsaluhan nun. Salamat sir ha. Pagdating nila sa bahay, dinig niyang ani Kylene. Hindi na ito inintay na pagbuksan niya ng pinto at agad itong bumaba ng sasakyan. Sinulyapan niya ang lumang apartment na nasa harapan nila. Dito pala kasi nakatira si Kylene na kung tutuusin, ang lapit lang pala sa kanya. Wala pang 1 oras nilang ibiniyahe ang lugar na to. Hindi mo malang ba ako iimbitahan sa loob? Tipid siyang ngumiti sa dalaga. Hindi pa man ito nakakasagot, may isang ginang na sumalubong sa kanila. Dito na baling ang kanyang tingin. Saglit itong natigilan pagkakita sa kanya. Nagtataka marahil, siya man ay ganun din. May bata kasi itong karga na sa tansya niya, 2 taon na. Pagkakita nga kay Kylene, agad umiyak at gustong magpakarga. Tsaka lang tumigil ng iyak matapos kargahin ni Kylene at halikan sa pisngi. Tahan na anak, nandito na si mama. Ang sabi nitong nilaro-laro ang munting kamay ng bata. Siya naman ay tila naparalisa sa pagkakatayo dahil sa kung anong kirot na naramdaman sa pag-aakalang may pag-asa pa sila ni Kylene. May asawa at anak na pala ito at hindi niya yun inaasahan. Sa bagay, napakatagal ng 3 taon kung tutuusin. Pakiramdam niya, biglang nanikip ang paghinga niya. Manang,
Si Sir Harry nga po pala, boss ko. Pagpapakilala ni Kylene sa kasamang lalaki. Binati naman agad dito ni Manang. Kamusta po kayo, sir? Tuloy ho muna kayo pero pagpasensyahan niyo na itong amin. Pag-ayapan ito sa lalaki. Alanganing umiti si Harry. Salamat na lang ho, pero mauna na ako. Next time na lang siguro. Pagtanggi niya at baka hindi niya kayang magpang-abot ng asawa ni Kylene. Hindi niya ata kayang makitang sasalubungan ito ng halik sa pisngi. Sige ho sir, mag-iingat na lang kayo. Saad pa ng ginang, tsaka siya pumasok sa loob ng kotse na pinaharurot matapos minsan pang sulyapan ng kanyang sekretary. Si Kylie naman, napakunot na lang ang noo sa agarang pagpapaalam ng kanyang boss, samantalang kanina gusto pa nitong pumasok sa loob. Para itong bulang naglaho, pero nagkibit balikat na lang siya at pumasok na rin sila sa loob ni Pearl, kasunod si Manang. Mukhang mabait ang boss mo, ma'am. Inihatid ka pa talaga? Wika ni Manang habang papasok na sila sa loob ng bahay. Nakangiti pa ito ng malingunan niya. Nadatnan niyang naglalaro ang isa pang anak niya sa sala. Nilapitan ito at hinalikan. Tulad ni Pearl, nagpakarga din sa kanyang anak. Hindi ko nga po alam kung anong nakain nun at biglang naisipan akong hatid. Tugon naman ni Kylene sa tinura ni Manang kanina. Totoong nawiwirduhan siya sa boss niya. Mukha namang mabait pero sakali man na baka ligawan ka. Kilalanin mo muna. Napatingin pa siya sa gawin ni Manang. Mukhang nagbibiro lang naman siguro ito sa sinabi. Naku Manang, wala sa plano kong mag-asawa. Tama na ako sa mga anak ko. Natatawa pa siya dahil iyon ang totoo. Hindi biro ang pinagdaanan niya kay Martin. Sa sobrang pagmamahal niya, labis siyang nasaktan at hanggang ngayon, kahit natanggap pa niya ang nangyari sa kanila, hindi pa rin nawala basta ang sakit na dulot ng ginawa nito. Hindi ganun kadali maghilom ang sugat na tinamo niya mula kay Martin. Hay, mabuti naman kung ganun. Ako rin naman ay hindi boto dun sa boss mo. Masyadong tahimik, para bang nasa loob ang kulo. Yun ang nakakatakot. Iiling-iling si Manang. Hindi na lang siya tumugon. Basta daman niyang may kakaiba sa kilos ng amo niya. Kung ano man yun, ay pinagkibit balikat na lang niya. Himala, nadalaw ka dito. Bungad kay Harry ng kanyang pinsang si Rads. At dito kasi siya dumiretso sa bahay nito pagkagaling kay Kylene. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa kanina. 3 taon siyang naghintay para sa wala. Nasaktan lamang siya't umasa na walang patutunguhan ng nararamdaman niya. Nialak ka ba? Sa halip ay tanong niya. Nagtataka naman itong napasunod ng tingin sa kanya. Tuloy-tuloy kasi siya sa komedor at nagbukas ng ref. Walang paalam na kumuha ng 2 lata ng root beer at parang tubig lang na nilaklak ang laman nun. Teka lang naman insan, may problema ka ba? Pigil ni Rad sa kanya nang muling tunggain ang laman ng lata pero hindi siya nagpapigil para siyang uhaw na sinimot ang laman nun. Nakita ko na siya insan pero may anak at asawa na siya. Pagkukwento ni Harry, alam ni Rads ang tungkol kay Kylene dahil ito lang naman ang madalas niyang hingahan ng problema. Si Rads ay anak ng kanyang tito Samuel at dahil malapit sila ay naiintindihan siya nito. Bukod doon ay tulad niya, nabigo din ito sa unang pag-ibig at ang kagandahan nakapag-move on na si Rad sa unang pag-ibig dahil may kasintahan na itong bago ngayon at sa palagay niya, hindi niya ganun kadaling magagawang kalimutan si Kylene sa lalim ng nararamdaman niya rito. Mahal mo ba talaga siya, insan? Paninigurong tanong ni Rads. Magkakaganito ba ako, insan, kung hindi ko siya mahal? 3 taon kong hinintay ang pagkakataong to. Nasasaktan niyang saad na gusto pang uminom ng alak. Nilapitan siya nito at tinakbayan patungong sala. Mahal mo pala bakit susuko ka na lang bigla? Insan, pag mahal pinaglalaban yan. Sabi pa nito at inalalayan siyang umupo sa sofa. Paglalaban? Bulong ng kanyang isipan. Huwag mo kong gayahin na hinayaan kung mawala siya nun. Tukoy nito sa unang kasintahan. Gawin mo lahat para hindi masayang ang 3 taong pag-aantay mo. Buong gabing tinimbang ng maigi ni Harry ang damdamin para sa kanyang mahal. Inisip niya ang sinabi ng kanyang pinsan. Gusto na lamang itong kalimutan at magparaya. Yun nang kung makikita niyang masaya na ito sa piling ng asawa ngayon. Alam niyang wala na siyang laban lalo't may anak na ito. Kaya sakaling masaya na si Kylene sa iba, wala na siyang planong sirain ang buhay nito. Sisiguruhin niya lang na masaya si Kylene sa lalaki na piling nitong mahalin. Good morning, sir. Pagdating ni Harry sa office kinabukasan, nakangiti siyang binati ni Kylene pagdaan niya sa table nito. Sinulyapan niya ang maamong mukha nito at naroon na naman ang lungkot na naramdaman katulad kagabi.
Sa mga ngiti kasi ni Kylene, mahahalat ang masaya ito ngayon. Mag-set ka ng meeting kay Mr. Rondalia ngayon, 10:00 ng umaga. Magpabook ka na rin ng flights for 2 days sa Visaya dahil mag-attend ako ng seminar doon at kailangan kita. So bukas, maaga kitang susunduin sa bahay. Pagkasabi nun, tumalikod na siya at nagtuloy sa kanyang mesa. Wala siyang seminar sa Visaya, katulad ng sinabi niya rito, kundi gusto niya lang masolo si Kylene. Maliman pero mahal niya ito. Kung kinakailangan niya magkasali, gagawin niya. Hindi niya isusuko ang babae. Tama si Rads, kung mahal, dapat ipaglaban. Sinundan ng tingin ni Kylene ang tumalikod na amo matapos siyang utusan. Gusto niyang tumanggi na sumama sa amo, pero hindi niya magawa't lalo't trabaho yung pupuntahan nila. Tumayo siya at pailan-ilang hakbang ang ginawa upang makalapit sa mesa ng lalaki. Seryoso itong nakaharap at nagtitipas sa computer. Sir? Agaw pansin niya rito nang makailang minuto na siyang nakatayo sa harapan ng mesa nito at sadyang hindi siya pinapansin. Nilingon siya saglit ng lalaki. Yes, Kylene. Anito sa baritonong boses. Napakalamig na tila ba may dating sa kanya ang titig na bigla nitong pinukol sa kanya. Kinakabahan na naman siya at hindi mawari kung bakit palaging ganun sa tuwing nasa harap niya ito. Sasabihin ko sanang, hindi pwede Kylene, kailangan kita dun. Bago pa man niya masabi ang nais sa tinig, pinutol na nito yun na para bang nahulaan ng laman ng kanyang isip. Napabuntong hininga na lang tuloy siya at bumalik sa kanyang mesa. Wala na siyang magagawa kundi sumama dito at baka masisanti pa siya. Pati kay Manang Aida hindi niya alam kung paano magpapaalam, lalo't alam niyang mahihirapan itong magbantay sa dalawang makulit kapag wala siya. Sa gabi niya lang kasi ito natutulungan sa pagbabantay sa mga ito. Wala na siyang nagawa kundi magpabook ng flight para sa kanila ni Harry bukas, katulad nga ng sinabi nito. Katapos ng meeting ng amo kay Mr. Rondalia, maaga itong umalis na hindi niya alam kung saan pupunta. Mabuti na nga lang at wala itong gaanong appointment sa araw na yun, hindi na kasi ito bumalik maghapon. Pagdating niya sa bahay, napansin niya agad ang sasakyan ng ina. Napabuntong hininga siya, tiyak niyang nasabi na ni Manang ang tungkol sa kanyang trabaho. Pagpasok niya, tumambad sa kanyang napakaraming paper bag sa sala. May mga groceries din, katulad sa mga nakasanayan nitong gawin kapag dinadalaw ang mga apo. Napangiti siya pagkakita sa ina na napapaligiran ng 2 anak. Nakaupo ang 3 sa sofa at nasa magkabilaan sina Ebony at Pearl ng kanyang ina. Si Manang naman, nag-aayos sa mga pinamili nito. Lumapit siya sa mga ito't nag-bless katulad ng nakasanayan niyang gawin simula noong siya'y bata. Anak, di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangan pang magtrabaho? Kami na ng Tito Elias mo yung magpo-provide ng mga kailangan ni na Ebony at Pearl. Anito sa mahinahong boses. Alam niya na yun at sinabi na nito yun nung una. Hinalikan niya muna ang kambal na hindi natinag sa pagdating dahil may tagi-isang laro ang hawak. Tahimik naman ito kapag nagustuhan ng laruan pero kapag pinagsawaan, hindi na pinapansin ng dalawa. Inay, lilinawin ko lang ho, hindi niyo responsibilidad ni Tito Elias sa mga anak ko. Ani ang umupo sa katapat na sofa. Anak kita Kylene at tapo ko yung mga batang ito. Tugon nitong bumuntong hininga. Hindi siya kumibo na inilapag ang dalang bag sa mesa. Naghubad na rin ng sapatos. Ano, mas gusto mong iwan sina Ebony at Pearl para lamang sa pride mo? Tanong pa ng kanyang ina sa medyo inis na tono. Marahas siyang napabuntong hininga at agad na pasulyap dito. Inay, gusto ko lang naman tumayo sa sarili ko mga paa pagkatapos akong iwan ni Martin. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko kahit wala siya. At sa tuwing tatanggap ako ng tulong mula sa inyo ni Tito Elias, lalo ko lang nararamdaman ang hinanakit ko kay Jessica. Kaya kung pwede sana, hayaan nyo na lang akong gawin to para makapag-move on na rin ako. Hindi niya maiwasang mapalakas ang boses dahil sa bigat ng loob na bigla niyang naramdaman. Naalala niya lang kasi kung paano sinira ni Jessica ang magandang relasyon nila ni Martin. Habang si Harry naman, napakunot ang noo sa narinig mula kay Kylene. Saktong kadarating niya lang sa bahay nito at dahil bukas ang gate, tuloy-tuloy na siya sa pinto. Hindi niya na naabutan ng babae kanina sa office pagbalik kanina. May mga pinamili siya para sa anak nito, paraan upang makalapit siya sa babae pero hindi niya inaasahang may bisita si Kylene at malinaw ang kanyang narinig mula sa babae na iniwan na ito ng asawa. Ang sinasabi ko lang Kylene, maliit pa yung mga bata para iwanan mo. Sige, kung ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa amin ng tito mo, bakit hindi mo nalang hanapin ang ama ng mga anak mo? Bakit hindi mo hanapin ang lalaking lumapastangan sa'yo? Napalingon bigla si Kylene sa ina
Matapos marinig ang madiing boses nito, hindi man lang ito nagalangang naroon si Manang. Inay! Bulalas niyang saway dito dahil hindi niya akalaing sasabihin ito yun. Nihinagip hindi sumagi sa isipan niyang hanapin ang ama ng kambal. Ang lalaking yun ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Martin. Niisip niyang baka binayaran ito ni Jessica, kaya alam niya kung sino man ang lalaking yun ay halang ang kaluluwa nito. Dapat niyang kasuklaman ng lalaki. Natigilan saglit ang kanyang ina at bahagyang kumalma. I'm sorry anak, alam kong masakit sa iyo ang katotohanan yun, pero alam kong ito lang ang magpapalaya sa iyo. Sinulyapan nito sa gawi si Manang na kanina pa nakamata sa kanila. Naiiling siyang tinungo ang silid dahil daman niyang may kirot sa kanyang dibdib. Sa pagpapaalala nitong yun ng kanyang ina, naramdaman niyang muli ang pait na sinapit niya sa kamay ng asawa dahil sa nangyaring iyon na wala sa kanya si Martin. Nangihina siyang umupo sa gilid ng kanyang kama nang marating ang kanyang silid at hinayaang maglandas sa mga luha sa kanyang mga mata. Samantalang si Harry naman, hinihingal habang niluluwagan ang kanyang necktie. Dama niya ang matinding emosyon dahil sa natuklasan. Siya pala ang ama ng mga anak ni Kylene at mali ang naging konklusyon niya nung una. Nagbunga ang minsang nangyari sa kanila sa kondo niya at hindi siya makapaniwalang isa na siyang ama ngayon. May anak na silang dalawa ni Kylene. Na masasaluha bigla ang kanyang mga mata dahil sa matinding kaligayahan. Buong akala niya talaga wala na silang pag-asa ni Kylene na magkasama pa. Pero mali siya. Ngayon may dahilan na para lumapit siya sa babae. Kailangang makilala siyang ama ng kanyang kambal. Hinalma muna niya ang sarili bago kumatok sa pintuan. Magkukunwari siyang bagong dating at walang narinig sa pinag-usapan sa loob. Excited siya ngayong makita at mayakap ang mga anak niya. Labis na pinagtaka ni Kylie ang kinikilos ng kanyang boss simula pa kahapon nang dumating si Harry sa bahay nila. Lalo na kung paano nito pinakitunguhan ng kanyang kambal. Bigla na lang kasing naging magiliw ito sa mga anak niya. Hindi nga niya mapaniwalaan na mahilig pala sa bata ang lalaki. Nakipaglaro kasi ito sa mga anak niya at gabing-gabi na itong umuwi. Tuloy, nakatuwaan ito ng kanyang ina. Palibhasa, sabik sa tao ang kanyang mga anak. Tuwang-tuwa naman sa amo niya na para bang nakatagpo talaga ng isang ama. Doon na rin sa kanila naghapunan ng lalaki dahil inaniyahan ito ng kanyang ina. Kung hindi pa nga nakatulog ang mga anak niya, hindi pa magpapaalam si Harry. Hanggang sa pagdating nila dito sa Visaya at sa hotel na kanilang tinutuluyan ay nawiwirduhan pa rin siya sa pag-aasikaso nito sa kanya. Isang kwarto lang ang kinuha nito para sa kanilang dalawa pero may tag-iisa naman iyong kama. Hindi na lamang siya nagprotesta. Feeling niya kasi kapag ginusto nito, hindi niya pwedeng kontrahin. Sir? I told you, just call me Harry. Putol nito sa kanyang sasabihin at bahagya pang umiti. Magkaharap na silang nakaupo sa pagitan ng dalawang mesa dito sa terrace kung saan sila naka-check-in. Pagdating, nag-order ito ng pagkain na pagsasaluhan nila. Saktong takip silim nang sila'y dumating dahil nahirapan siyang umalis gawa ng ayaw humiwalay kay Harry ng dalawang anak niya. Ang nais ay makipaglaro sa lalaki. Nagustuhan kasi ito ni Evon at Pearl. Simula kahapon at kanina ay sa bahay nagtatatambay ang boss niya. Wala kasi siyang pasok kaya maaga itong nagpunta. Sa kanila na rin ito nag-lunch. Okay sir, I mean Harry, bakit mo ginagawa to? Nagugulumihinan niyang tanong. Alam nito kung ano ang kanyang tinutukoy. Sinikap niyang salubungin ang titig ng lalaki. Kahit papakiramdam niya, kinakabahan na naman siya. Tila kasi napaka-attractive nitong masyado ngayon or kahit nung una pa, hindi kaya sanay lang talaga itong magpa-impress sa mga babae. Pero kasi wala siyang nakikita maski isa sa dinidate nito. Alam niya rin ang tipo ng lalaking playboy at hindi ganun ang boss niya. Nakakapagtaka lang talaga ang mga kinikilos nito. Sasagutin ko yung tanong mo but for now, let's enjoy the food especially sa magandang view. Umiti na naman ito sa kanya tsaka siya nilagyan ng pagkain sa plato pero mabilis niyang pinigilan ang kamay ng lalaki. Ako na Harry, kaya ko na. Hawak niya ngayon ang braso nito upang pigilan sa gagawin pero tila napaso siya sa init na nagbula rito na gumapang sa katawan niya kaya mabilis niya itong binitiwan. Kapwa pa sila natigilan ng magsugpong ang titig nilang dalawa dahil parang nagulat din ito sa ginawa niyang paghawak dito. Yun naman ay hindi niya sinasadya. Please Kylene, hayaan mo kong gawin to. Pagsusumamo ni Harry sa dalaga, gustong-gusto niya itong pagsilbihan. Gustong-gusto niyang ipadama ang pagmamahal niya rito at sisiguraduhin niyang hindi uuwi ang babae hanggat hindi nakukuha ang loob nito. Dahil pagkatapos ng bakasyon nilang ito,
Isasama niya na ang kanyang mag-iina sa kanyang bahay. Uunti-untiin niyang matanggap siya ni Kylene sa paraang nais niya para makasama ang mga anak niya. Sa muli, si Harry na naman ang nasunod at walang nagawa si Kylene. Pagkatapos nilang kumain, nagayapang lumabas ng hotel ang lalaki at maglakad-lakad sa gilid ng dagat habang nagpapatunaw ng kinain. May resort kasi sa kalapit ng hotel na kanilang tinutuluyan. Habang mabagal nilang binabaybay ni Harry ang gilid ng dalampasigan, nagsimulang magkwento si Harry sa buhay nito kung paanong sa batang edad na mahala na ito ng company at halos mawala na ng oras para magka-love life. Nag-iisa itong anak at maagang naulila sa ina at ang ama naman binuhos ang buong atensyon sa trabaho kaya naging workaholic na rin maging si Harry. Natagpuan na lamang ni Kylie ng sariling tahimik at naaaliw habang nakikinig sa kwento ni Harry na para bang napalagay na ang loob niya rito. Aaminin niyang magaan itong kasama at napaka-open pati sa pamilya ikinukwento sa kanya. Hindi niya nga namalayang nakaupo na sila pareho sa buhanginan at nakatanaw sa malawak na dagat habang nagkukwentuhan. Kung ganun, bakit mo pa naisipang bumalik dito kung maayos naman ang negosyo ninyo sa ibang bansa? Tanong ni Kylene kay Harry matapos itong ikwento sa kanya na mahigit 3 taon ito sa estate at inasikaso ang iba pang negosyo dahil hindi na kaya ng ama, lalo't nagkaproblema ito sa kalusugan. Siguro sa matinding stress sa trabaho. Sa ngayon, okay naman na yung ama nito pero hindi na pinayagan ni Harry na magtrabaho. May mabigat na rason kung bakit ninais kong bumalik dito, Kylene. Tugon naman ni Harry sa dalaga. Gusto niyang aminin ngayon na nangungulila siya rito pero hindi niya mais sa tinig. Nag-aalangan siya. Tiyak ikagagalit nito yun. Mabigat na rason? Ano naman yun? Pag-uusisa ni Kylene sa binata. Tinitigan niya muna ang dalaga bago nagsalita. Ikaw, Kylene. Ikaw ang dahilan. Natitigilan namang napatitig si Kylene sa binata. Nakadama siya ng kaba nang salubungin ni Harry ang mga mata niya. Parang may mainit na hanging dumaan sa pagitan nila para mag-init ang pakiramdam niya. Bakit ako? Tanong niyang nauutal at naramdaman niya kasing gumapang ang palad ni Harry para gagapin ang palad niya. Dahil mahal kita, Kylene. Nagkita na tayo 3 years ago. Naalala mo ba yung muntik na kitang masagasaan na dadalhin na sana kita sa hospital? Muling natigilan ng dalaga habang binabalikan sa kanyang alaala ang araw na yun at namimilog ang kanyang mga matang tinitigan na muli ang lalaki. Si Harry ang lalaking yun? Hindi siya makapaniwala. Bigla siyang napatayo sa kinauupuan at binawi ang palad na hawak nito. Sir, iba na lang ang mahalin ninyo. Hindi ako nababagay sa'yo. May madilim ako nakaraan. Baka nga pandirihan mo ko kapag nalaman mo yun. Alanganing saad ni Kylene. Tatalikuran na sana niya ang lalaki pero mabilis na nahagip ni Harry ang kamay niya. Wala akong pakailam, Kylene. Mahal kita at ngayon ko lang naramdaman to. Pagsusumamo ni Harry, mabilis din siyang ikinulong sa mga bisig ng lalaki habang paulit-ulit na nagsusumamo sa kanyang tanggapin niya. Nagugulumihin na naman si Kylene dahil sa mabilis na pangyayari sa kanila ni Harry. Nangako na siyang hindi na magmamahal pang muli dahil sa sakit na pinagdaanan niya kay Martin noon. Natatakot siyang masaktan sa pangalawang pagkakataon. Hindi tuloy siya makatulog sa gabing yun habang pinag-iisipan ang sinabi ni Harry kanina. Mukhang tulog na si Harry sa kabilang kama. Marahan siyang bumangon at tinungo ang kabilang pinto na nakapagitan sa teres at sa silid nila ni Harry. Nasa mataas na palapag siya ng hotel kaya malakas ang hangin. Masarap sa balat na tila ba gumagaan ang kanyang pakiramdam. Tanaw niya rin ang iba't ibang kulay ng ilaw at sa gilid ng dagat. Napayakap siya sa sarili nang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang dating asawa. Naalala niya ang masasaya nilang nakaraang pilit niyang kinakalimutan at nakakapagtakang hindi na siya nasasaktan katulad ng dati. Napaigtad pa siya sa gulat nang may lumapat na kung ano sa kanyang magkabilang balikat. Si Harry iyon ang lingunin niya at matamis na nakangiti sa kanya. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong niya sa lalaki. Tumango ito't marahang sumandal sa railing paharap sa kanya. Pinag-iisipan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Tanong nito na umusod sa kanya palapit. Malapit na malapit. Siya naman ay bahagyang umatras upang umiwas sa lalaki. Subalit nasa po siya nito sa likod at halos yakap na siya nito. Inisip niyang masyadong mabilis ang paraan ni Harry para mapasagot siya. Kaya nais niya itong iwasan pero parang na-magnet siya sa kinatatayuan at nanatiling nakatitig dito. Saglit nag-usap ang mga titig nila bago niya naramdamang unti-unti nang lumalapit ang mukha ni Harry sa kanya.
Mahal na mahal kita, Kylene. Wala akong ibang gusto kung di makasama ka habang buhay. Promise, hindi kita sasaktan. Mahalin mo lang ako at bukas, pakakasalan kita sa kahit na saang simbahan. Hindi ko na kaya pang mawala ka. Madamdaming saad ni Harry bago hinawi ang mahabang buhok na malayang nililipad ng hangin. At ngayon, dinadama na ng palad ni Harry ang magkabilang bahagi ng kanyang pisngi. Harry, hindi pa ako handa. Pasensya na. Alam mo namang may mga anak ako. Sila ang pinaka-priority ko ngayon. Hinawakan niya ang kamay nito at pilit itong gustong itulak. Mahal ko din sila katulad ng pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo, Kylene. Gusto ko pagbalik natin sa Maynila. Sasama na kayo sa akin. Bigyan mo lang ako ng karapatan sa iyo. Hindi siya nakakibo na para bang naubusan ng katuwiran. Please, Kylene. Hirap na ako. Kanina pa kita gustong halikan. Anas nito sa malambing na boses. Sa halip na hayaan siya nitong makawala, ay mas lalo pang humigpit ang pagkakayapos ni Harry sa kanya. Napapalunok na siya sa ayos nilang dalawa. Para siyang matutupok sa apoy na hatid ng palad ni Harry na ngayon, humahaplos na sa kanyang likod at ang isang kamay ay nasa kanyang braso. Ang pag-iwas niya ay tanging nasa isip niya lamang. Init ng pakiramdam niya na kahit ang lakas ng hangin, hindi niya na maramdaman, lalo na nang magpaalam itong hayaan siyang halikan. Hindi man lang niya nagawang tumanggi dahil sa masarap na pakiramdam habang yakap siya ni Harry. Basta napasinghap na lamang si Kylene nang tuluyang sabik na nilamon ni Harry ang labi niya. Para siyang nalito sa kakaibang tamis na nalasahan sa labi nito. Ramdam niyang pinagdikit pang lalo ng lalaki ang kanilang mga katawan at mas lalo pang pinalalim ni Harry ang halik sa nakaawang niyang labi. Sabik na sabik ito at bahagyang kinagat pa ang pang-ibaba niyang labi. Napapikit siya at napahawak sa leeg ng lalaki. Hudyat na natangay na siya. Umatras ito papasok sa loob ng silid nila na hindi pinaghihiwalay ang mga labi nilang dalawa. Amit ang paa, sinipa nito ang pinto pasara, tsaka siya inhiga sa kanyang kama. Ramdam niya na ang bigat ni Harry nang ilubog siya sa kama. Hindi niya alam kung anong kapangyarihang mayroon ng lalaki upang matangay siya sa mga halik at haplos nito hanggang sa tuluyan na nga siyang bumibigay. Halos bumaon ang kuko niya sa likod nito nang pag-isahin ni Harry ang mga katawan nila. Para bang isang alaala ang nanumbalik sa kanya. At pagkatapos ng namagitan sa kanila ni Harry, napatakbo siya sa banyo. Naluluha siya sa kapusukan niya. Natatakot na pagkatapos ito, masaktan na naman siya. I'm sorry. Mahinang usal ni Harry nang pumasok ito sa banyo. Sinundan siya nito dito ng lalaki. Alam niyang masyado silang naging mapusok ni Harry. Ang dali niyang makalimot. Natatakot ako. Pag-amin niyang umiiyak, pinahid nito ang kanyang mga luhat pagkatapos ay niyakap siya nito. Hindi kita sasaktan, Kylene. Sobrang mahal kita. Basta magtiwala ka lang sa akin. Please, huwag ka nang umiyak. Dinampian siya nito ng halik sa labi hanggang sa napahinuhod siya. Sa halik ni Harry ay napakalma siya. Lang sandali pa, nahinto na siya sa pagluhat magkapanabay na silang lumabas ng banyo. Natroma lamang siya sa ginawang pananakit ni Martin sa kanya noon kaya pakiramdam niya, sasaktan din siya ni Harry. Pero sa muli ay nagtiwala siya. Sa kabila ng takot ay mahimbing siyang nakatulog sa gabing yun habang yakap ng lalaki. Sa mga sumunod na araw, naging masaya ang pananatili nila ni Harry sa probinsya. Napag-alaman na niya ring wala naman pala itong seminar sa lugar na yun, kundi sadyang plano ito ni Harry na masolo siya. Sobrang sweet nito, kaya hindi niya maiwasang maikumpara ito sa dating asawa. Sweet naman si Martin, nagbago lang ito matapos silang sirain ni Jessica. Pero mas sweet si Harry. Walang araw na hindi sila magka-holding hands pag naglalakad. Sobrang asikaso siya, lalo na kapag sila'y kumakain. Han, magugustuhan kaya ito ng mga bata? Tanong sa kanya ni Harry habang nasa mall sila. Tapos na ang 2 days nilang bakasyon at pauwi na sila nang maisipan nitong dumaan ng mall pagdating nila ng Maynila. Han, napatanga si Kylene sa narinig. Tama bang tinawag siya nitong Han? Bigla kasing sumagi sa alaala niya si Martin pero agad din namang iwinaksi. Ngayon kapag maririnig niya yung endearment na yun, si Harry na ang may isip niya. Napangiti naman si Harry nang makita ang reaksyon ng nobya. Hindi niya makakalimutan ang unang gabi nila noon. Tinawag siya nitong Han. Malinaw yun sa kanyang pandinig at hanggang ngayon, tanda niya pa at iyon ang gusto niyang itawag sa kanya ng babae. Lumapit si Kylene at sinipat ang hawak nitong laruan. Sa palagi naman niya, magugustuhan niya yun ng kanyang mga anak, lalo na kung galing kay Harry. Nag-thumbs up na lamang siya. Tsaka dinala na iyon sa counter. Excited na rin siyang umuwi dahil namimiss niya ng anak niya.
Matapos bayaran, nagpahatid na sila ng taxi pa uwi. Nagulat pa siya pagdating nila sa bahay nang madatnan si Jessica at Martin sa loob ng bahay. Naroon din ang kanyang ina. Biglay napahawak siya sa braso ng nobyo pagkakita kay Martin. Nakadama kasi siya ng takot. Anong ginagawa ng mga ito sa bahay nila? Oh, hi sis! Ani Jessica na nakatingin kay Harry. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Ngisipan nito sa kanya't nagbeso na para bang walang masamang ginawa sa kanya. Bigla ay bumalik ang galit niya rito na naramdaman nun. Ano na naman ang binabalak nito? Kung ano man yun, hindi na ito magtatagumpay. Hawak ni Kylie sa kamay si Harry na nagtuloy sa loob. Hindi niya binigyan ng pansin sina Jessica at Martin. Gusto niyang ipakita sa dating asawa na masaya na siya ngayon, kaya salamat kay Harry. Nagtuloy siya sa loob ng kwarto ni na Yvonne at Ferl pero nagkataong tulog pa ang kambal. Inay, ano bang ginagawa nila dito? Gusto niyang mainis sa tanong sa ina nang sundan siya nito sa silid. Mabigat ang tono niya at pabagsak na binaba ang mga laro ang pinamili bilang pasalubong sa mga anak. Nasa sala ang mga bisita kausap si Harry. Anak, gusto ka lang naman kamustahin ang kapatid mo. Ayoko silang makita. Alam niyo naman kung anong ginawa sa akin ni Jessica. Isa pa, hindi ko siya kapatid. Mabigat pa rin ang boses niyang saad. Pakiramdam niya kay Jessica, may dilubyo itong dala. Natatakot siya na masira ang magandang relasyon niya kay Harry. Lalo kanina, para bang iba yung dating ng titig nito sa nobyo niya. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang ina ang kanyang palad. Anak, kailangan mo magpatawad para lubusan ka ng maging masaya. Tingin ko naman kay Harry mahal ka. Hindi ako tumututol sa kung anong meron kayo ngayon. Isa pa, lumalaki yung mga apo ko. Kailangan nila ng ama. Pero alang-alang kay Elias, patawarin mo na rin si Jessica. Matagal siyang hindi tumugon bago masama ang loob na tumango. Akala niya okay na siya. Nakalimutan niya na ang nangyari sa kanila at masamang ginawa ni Martin sa kanya. Pero ngayong nakita niya itong magkasama, hindi pala ganun kadali. Sinaktan siya ng dalawa. Gusto niyang maglumuhod si Jessica sa kanya. Pero alam niyang hindi mangyayari yun dahil iba ang ugali nito. Wala na siyang pagmamahal kay Martin, kundi galit na lang, sama ng loob dahil hindi man lang nito pinakinggan ng part niya. Pero tama naman ang kanyang ina. Siguro nga kailangan niya ng kalimutan ng nakaraan at maging masaya sa kasalukuyan. Gaano mo kamahal si Kylie? Dinig ni Harry na tanong ng lalaking nasa katapat niyang upuan, katabi ng isang babae. Alam niya nang ito yung dating asawa ni Kylie at talatang may relasyon ito sa babaeng katabi. Seryoso ang lalaki nang tignan siya, kaya seryoso din niyang sinagupa ang mga mata nito. Hindi mo kayang sukatin ang pagmamahal ko sa kanya kumpara ng pagmamahal mo. Makahulugan niyang tugon. Kung pwede niya nga lang hilingin na sana, siya na lang yung unang minahal ni Kylie para hindi na ito nasaktan. Napatangot hindi nakapagsalita ang lalaki sa sinabi niya. Marahil ito'y tinamaan. Hindi niya alam kung anong rason at naghiwalay ang mga ito, pero alam niyang nasaktan ng sobra ang babae. Kung mahal mo si Kylie, bakit hindi mo sabihin ang totoong ikaw ang ama ng kambal? Singit ng babaeng katabi nito. May paghahamon ng boses. Nagitla siyang napabaling rito. Bakit alam nito ang tungkol sa bagay na yun? Napasulya pa siya sa silid na kinaroroonan ng nobya at nag-aalalang baka lumabas ito at marinig ang usapan nila. Huwag mo nang itanong kung bakit ko alam, Harry. Ako ang nagpatulog kay Kylie sa bar at alam kong ikaw ang nagdala sa kanya sa bahay mo. Sabi pa nito. Napatango naman ang katabi nitong lalaki dahil dito gusto niyang mapamura. Yun ba ang dahilan kung bakit ito iniwan si Kylie? Pero gusto na lang din niyang ipagpasalamat ang bagay na yun sa ginawa ng babaeng to. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataong magkasamang dalawa. Ako ang may karapatang magtapat sa kanya ng katotohanan. Aniya sa dalawa. Bumuntong hininga ang lalaki at naglahad ng kamay. Salamat, Harry. Inaasahan kong hindi mo sasaktan si Kylie katulad ng ginawa ko sa kanya. Inabot ni Harry ang palad nito at nakipagkamay. Nangako siyang hindi sasaktan ng babae at pakakamahalin ng sobra. Nagpalitan din sila ng ngiti bilang pagtanggap sa isa't isa. Ngayong mas malaya na silang dalawa, ramdam niyang mas masaya siya. Sakto namang lumabas si Kylie at naabutan nito ang tagpong yun. Natigilan pa nga ito pagkakita sa kanilang dalawa ng dati nitong asawa na nagkakamay. Kylie, pwede ba tayo mag-usap na tayong dalawa lang? Mabilis na tumayo si Martin at talanganing tumingin kay Harry. Pumayag naman ito kaya nagpatiuna ang lalaki sa may maliit na veranda. Kamusta ka na? Nang mapagsolo sila ni Martin ay tanong nito. Nasa sala sina Jessica kasama ang kanyang nobyo at ang kanyang ina, pero sa kanila ni Martin nakatingin si Harry. Masaya na ako, Martin, kung yun ang gusto mong marinig. Ani Kylie, tinitigan siya nito. I'm sorry for everything, Kylie.
Naging marahas ako sa'yo't sinaktan kita. Nang malaman ko yung totoo na nilasing ka ni Jessica at sinadya niya ang nangyari para lamang magkahiwalay tayong dalawa at magkasira tayo. Sobra ako nagsisisi. Sana mapatawad mo ko. I am very sorry. Seryoso at maluha-luha si Martin. Umiwas siya ng tangkang hahawakan ito. Alam ni Harry na ex-husband niya si Martin at ayaw niyang bigyan ito ng rason para magselos. Wala na sa kanyang lahat ng yun. Kumbaga sa sugat, matagal nang naghilom. Kapag nagpatawad siya, alam niyang mas magiging masaya siya katulad ng sinasabi ng kanyang ina at gagawin niya para sa ikatatahimik nilang lahat. Mabait pa rin naman ang Diyos dahil hindi siya pinabayaan dahil may mga taong nagmahal pa rin sa kanya matapos itong iwan at si Harry yun. Kung kapatawaran ko yung kailangan ninyo ni Jessica para lamang maging masaya kayong dalawa, pinapatawad ko na kayo. Tugon niyang seryoso, pagkuway ngumiti ito bago siya tinitigan. Hangad ko ring maging masaya ka sa piling ni Harry. Naramdaman kong mahal ka niya, higit pa sa pagmamahal ko noon. Salamat sa pagpapatawad, Kylie. Sa pangalawang pagkakataon, hindi niya na naiwasang yakapin siya ni Martin. Hinayaan na lamang din niya bilang pamamaalam nilang tuluyan sa isa't isa. Napatingin siya sa gawin ni Harry na hindi inaalis sa mga mata sa kanila ni Martin. Teka lang, nagsiselos ako. Boses ni Jessica habang palapit sa kanila pero nakangiti. Kumuwala siya agad kay Martin at bahagyang lumayo. Just kidding, ako ba sis, walang hug? Pagtatampo nitong tanong pero hindi naman hinintay ni Jessica ang tugon niya dahil agad siyang niyakap. Nagpakawala siya ng hangin sa dibdib at niyakap na rin si Jessica. Maging ang kanyang inay nakangiti na ring lumapit sa kanilang magkapatid. Pareho silang niyakap at nagpasalamat na sa wakas sa unang pagkakataon, nagkasundo at nagkapatawaran na silang dalawa. Matapos ang simpleng kasal nila ni Harry, ay sa bagong bahay na nito sila tumira kasama syempre ng kanyang mga anak. Nung araw na magkapatawaran sila ni na Jessica, saktong ipinagpaalam na rin siya ni Harry sa kanyang ina para sa planong kasal. Ang sabi nga ni Harry, ayaw na nitong patagalin pa ang bagay na yun at gusto nitong maging official na silang mag-asawa. Doon niya nakilala ang Tito Samuel at Tita Julia nito at ang pinsang si Rad sa araw ng kanilang kasal. Aroon din sina Jessica at Martin, si Tito Elias at ang kanyang ina. Lahat ay masaya para sa kanilang pag-iisang dibdib ni Harry. Wala na siyang takot noon na masasaktan pang muli matapos magpatawad. Yun kasi ang sabi ng kanyang ina. Once na magpatawad siya, tuluyan siyang magiging masaya. At nangyari naman, eto nga't isang buwan na silang nagsasama bilang mag-asawa ni Harry. Dito niya napatunayan kung gaano siya nito kamahal. Bukod sa pinahinto siya sa pagtatrabaho, kumuha pa ng bagong yaya ng dalawang anak niya. Pinakita din itong mabuting ama sa kanyang kambal. Minahal na para bang tunay na mga anak. Para sa kanya, wala na siyang mahihiling pa ngayon dahil na rin sa kabutihan ni Harry. Minsan nga, naisip na rin niyang sana hindi na makilala pa yung lalaki na kasama niya noon sa kama para hindi na siya masaktan. Masaya na siya ngayon at kontento sa pagmamahal ni Harry. Pero minsan, hindi niya maiwasang mapatitig sa asawa habang nakikipaglaro sa dalawang anak. Katulad ngayon, nasa may sala ang tatlo at naghaharutan. Weekend kasi ngayon at nasa bahay lang si Harry. Siya naman ay katuwang si Manang Aida sa pagluluto ng kanilang tanghalian. Sa tuwing titili nga yung dalawang bata at sasabay ng halakak ni Harry, nagkakatinginan sila ni Manang Aida na may ngiti sa mga labi. Alam mo ma'am, nakakatuwa lang isipin na parang mag-aama sila. Hindi nakatiis si Manang Aida na saad nito. Napangiti siya kay Manang tsaka sumulyap na muli sa gawin ng tatlo. Tanaw niyang naghahabulan ng mga ito sa malawak na sala. Ewan ba? Kapag natititigan niya ang mga anak, tila nahahawig sa lalaki. Siguro kasi dahil sa madalas na magkakasama ang mga ito. Hindi niya nga lang nahalata nung una, pero kung titignan niyang maigi, halos pareho ang mga mata ni Pearl kay Harry at si Evony naman ay ang buong mukha nito. Wala ka bang napapansin Manang? Habang tumatagal parang tingin ko, nahahawig yung mga bata kay Harry. Pagtataka niyang tanong, ganoon talaga yun ma'am kapag lagi daw magkakasama. Tugon naman itong nakangiti. Nagkibit balikat naman siya at ipinagpatuloy ang paghihiwa ng gulay. Magluluto kasi sila ni Manang ng kari-kari. Niyaan na lamang na maglaro ang mga ito at nag-focus sa ginagawa nila. Nang matapos silang mag-lunch, nag-movie marathon ng mga ito. Magkakasama sila ngayon sa kwarto habang ang mga bata aliw na aliw sa panunood. Anong problema? Pagtatakang tanong ni Harry nang masulyapan siya sa mukha nito nakatitig sa halip na sa TV screen. Umiling siya. Iniisip niya lang ang pinag-uusapan kanina nila ni Manang. Pilyo itong umiti at tumakyat sa ibabaw ng kama. Gumapang ito palapit sa kanya at siya'y kinabig. Walang babalang hinalikan siya sa labi.
Han, nasa tabi tayo ng mga bata. Marahan niya itong itinulak habang nangingiti. Ano bang masama sa kiss? Wala, hindi ko naman alam na kiss lang. Tumawa ito ng mahina at tinilapit sa tenga niya ang labi tsaka bumulong. We will wait until they fall asleep. Napahagikgik siya sa kiliting naramdaman mula sa labi nitong humagod pababa sa leeg niya at mas lalo pa siyang kinabig hanggang sa tuluyang inihiga sa kama. Hindi naman sila napapansin ng mga bata dahil seryoso ang dalawa sa panunood habang nakahiga at wala pang isang oras, nakatulog na nga ang dalawa. Pagkatapos nito, sinulyapan siya ng makahulugan ni Harry. Ninitian at hindi nagtagal, gumagapang na ang kamay ng lalaki. Kinabukasan, nagka-interes siyang balikan ng lugar kung saan siya dinala ng lalaking gumalaw sa kanyang katawan yun. Natatandaan niya pa kasi yun. Pagdating ay nakita niyang sarado ang bahay pero may nakaparadang sasakyan sa loob ng garahe. Matatanaw kasi yun mula sa mababang bakod na bakal at yung sasakyan na yun ay tila pamilyar sa kanya. Para bang minsan na iyong ginamit ni Harry nung nagtatrabaho pa siya sa company nito bilang sekretarya. Hindi siya maaaring magkamali. Excuse me, magandang araw po. Itatanong ko lang kung may nakatira ba sa bahay na ito. Tanong niya sa ginang, saktong kalalabas lang mula sa mataas na gate na katabi lang din ng gate sa bahay na pinagdalhan sa kanya ng lalaki nun. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yan, iha. Pero every weekend may naglilinis. Bakit niyo na itanong? Sinipat pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Itatanong ko lang sana kung kilala ninyo yung taong may-ari ng bahay na to. Tanong niyang muli. Nag-iisip itong tumitig ng matagal sa kanya. Natatandaan kong Harry Lopez ang buong pangalan ng may-ari niyan, pero bihira siyang umuwi dyan kaya imposibleng matsyempohan mo. Kamag-anak ka ba? Dagdag pang tanong. Dama niyang nangatog ang kanyang kalamnan pagkarinig sa pangalan ng asawa. Kay Harry nga ang kotse na yun, hindi siya namamalikmata lang. Totoong nakita niya na ito minsan. Iba ka po nagkakamali lamang kayo, ma'am. Alanganin niyang tanong kahit na malakas ang kanyang kutob. Hindi ako sigurado dahil hindi naman kami nagkakausap pero minsan na matsyempohan kung may delivery boy na dumating dito at tinahanap ang pangalan niya. Naalala ko na may-ari siya ng Beverage Hills Resto. Anito sa kanya. Habang nasa loob ng taxi si Kylene, pinag-iisipan niyang mabuti ang sinabi ng ginang kanina. Yun lang ang impormasyong naibigay nito. Kaya ba tila kakilala ni Harry si Jessica dahil ito ang inutusang galawin siya? Pinagkaisahan ba siya ng dalawa't ginawang tanga? Pagkatapos niyang magpatawad sa babae, ito pa yung igaganti sa kanya. Umuwi siyang tahimik at inintay na umuwi si Harry kinahapunan upang kumprontahin. Sakto namang maaga itong dumating sa bahay. Kung si Harry ang lalaking yun, ano ang motibo nito? Kasabot ba ito ni Jessica nun para lamang magkahiwalay sila ni Martin? Ano naman mali ang hinala niya? Sinundan niya ang asawa hanggang kwarto. Tinulungan pa nga niya itong maghubad ng polo. Han, tanong ko lang, sino nag-aasikaso sa Beverage Hills Resto mo kasi di ba busy ka sa company? Nagtataka naman si Harry na napatitig sa asawa. Wala siyang naaalalang nabanggit niya ang bagay na iyon kay Kylene. Bago kasi siya nagpunta sa ibang bansa upang asikasuhin ang negosyo ng ama na ipamahalan niya na iyon kay Rads. Ito na ngayon ang nag-aasikaso sa resto na yun at hindi na siya nakakadalaw pa dun. Isa pa, paano kayo nagkakilala ni Jessica? Kasabot mo ba siya nung gabing dalhin mo ko sa bahay mo at pagsamantalahan? Dinig ni Harry ang basag na boses ni Kylene, puno ng hinanakit. Bigla ding namasa ang mga mata nito sa luha. Napalunok siya bigla at hindi makapagsalita. Alam na ni Kylene ngayon na siya yung lalaking iyon. Paano nito nalaman? Han? Nagtataka siyang hinawakan ito pero umiwas ang babae. Ikaw ba yun, Harry? Ikaw ba yung ama ng kambal? Kasabwat ka ba ni Jessica? Sinadya niyo ba to para mapaghiwalay kami ni Martin nun? Sumagot ka! Pinaikot mo lang ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Kylene sa kanya nang hindi siya makatugon. Umiiyak na ito kaya wala siyang ibang alam gawin kundi yakapin ang asawa at humingi ng tawad bilang pag-amin niya na siya nga ang lalaking yun. Nang gabing yun ay napadaan lamang si Harry sa bar nang makitang tulog si Kylene at walang kasama sa loob. Nag-alala siya rito kaya pansamantala dinala sa kondo upang doon magpalipas ng gabi dahil hindi alam ng lalaki yung address na paghahatiran dito. Pero hinamon ng babae ang kanyang katatagan bilang lalaki nang makita ang mapang-akit nitong kahubadan kaya naman hindi sinasadya na nagalaw nito ang babae. Subalit kinaumagahan ay wala na ang dalaga pagkagising nito sa kanyang tabi. Nagkataon pang kinailangan nitong lumipad patungong estate kaya nawalan nito ng pagkakataon upang hanapin ang babae agad-agad. Paglipas ng 3 taon, bumalik si Harry sa Pinas
Kasabay nitong ipinahanap ang babae. Nga lang, nagkataong nag-apply ng trabaho sa kumpanya nito ang babae, kaya naman hindi na pinalagpas ni Harry ang pagkakataong yun sa pagnanais na makasama ang babaeng mahal. Isang araw, narinig ng lalaki ang pag-uusap ng mag-ina tungkol sa madilim na nakaraan ni Kylene at dito natuklasan ni Harry na ito ang ama ng mga bata. Kaya naman mas sinikap nitong mapasagot ng babae hanggang sa ikasalang dalawa. Pero hindi ito naglakas loob na sabihin ng totoo kay Kylene sa takot na mawala rito ang babae. At ngayon, labis na pinagsisisihan ni Harry ang pagtatago ng lihim na yun. Ipinaliwanag niya sa asawa na wala siyang kinalaman sa kung anumang plano ni Jessica rito. Bagkus ay iniligtas niya lang ito sa kapahamakan. Hindi alam ni Harry kung galit pa rin ba sa kanyang asawa matapos niya iyong ipaliwanag kay Kylene dahil hindi siya nito kinakausap. Natulog ito sa kwarto ng mga anak nila. Palakad-lakad siya ngayon sa silid nilang mag-asawa. Hindi alam ang gagawin. Hindi siya makatulog. Hindi siya sanay na hindi ito kinakausap. Hindi siya sanay na wala ito sa kanyang tabi kapag sila'y natutulog. Nang hindi siya makatiis, tinungo niya ang kwarto ng mga anak. Nadatnan niyang tulog na si Kylene katabi ang kambal, pero dahil maliit ang kama, alam niyang hindi ito komportable. Napabuntong hininga siyang nilapitan nito tsaka binuhat at inilipat sa kanilang silid. Hindi niya mamadaliing patawarin siya ni Kylene dahil nasaktan niya ito ng sobra kahit na hindi naman masama ang kanyang intensyon noon. Harry? Gulat ito at napabalikwas ng bangon pagkakita sa kanya saktong kalalapag niya lamang dito sa kama. You can back to sleep. Sa sala na lang ako matutulog kung ayaw mo kong katabi. Bukas, iharap kita kay Jessica para patunayang mali yung iniisip mo. Pagkuhay hinaplos ito sa pisngi tsaka siya lumabas ng pinto. Napabuntong hininga siya nang makalabas. Nabigo kasi siyang pigilan nito. Mahal siya ni Kylene. Alam niya yun kaso nga lang, masama lamang ang loob nito sa kanya. Humiga siya sa mahabang sofa at doon na lamang magpapalipas ng gabi. Samantalang si Kylene, malungkot na sinundan ng tingin ng asawa. Hindi siya sanay na ganito sila ni Harry. Isang buwan pa lang sila pero sinusubok na sila ng tadhana. Nang hindi makatiis, sinilip niya ang asawa sa labas ng kwarto nila. Nakita niya itong nakahiga sa sofa. Napabuntong hininga siya habang nakatitig dito. Masama ang loob niya dahil naglihim ito sa kanya pero hindi niya matiis ang asawa. Nang masigurong tulog na ito, lumabas siyang may bitbit na unan at kumot. Hindi niya maiwasang mag-alala. Kahit naman masama ang loob niya, mananatili itong mahal niya. Dahan-dahan niyang kinumutan ng lalaki tsaka ito nilagyan ng unan. Pero lingid sa babae, gising pa si Harry. Mabilis itong hinawakan ng palad ng asawa upang pigilang tumalikod. Napatitig siya sa lalaking dahan-dahang nagmulat na mga mata. Nagising niya ito marahil. Han, please, patawarin mo na ako. Usal nito habang siya'y niyayakap. Ramdam na naman ni Kylie ng kanyang luha sa mga mata. Umiiyak siya pero nagawa niyang yumakap sa asawa. Dahil dito, mas sumigpit ang yakap sa kanya ni Harry. Sinabi pa nito na hindi titigil humingi ng tawad hanggat hindi niya napapatawad. Pero sinabi niyang sana, unawain ni Harry ang nararamdaman niya dahil hindi ganun kadaling tanggapin ang kanyang natuklasan at nangako itong maghihintay kung kailan handa siyang mapatawad. Hi sis, napadalo ka. Kinabukasan ay panauhin siya ni Jessica. Hindi siya nagpaalam kay Harry na pupunta rito. Ang nais niya, linawin kay Jessica ang katotohanan para siya'y matahimik. Busy ka ba? Tanong niya na inilibot ang paningin sa loob ng bahay. Maaliwalas, malinis at bago lahat ng gamit. Wala na ang gamit nila noon ni Martin sa bahay na iyon. Tila wala nang bakas na naging mag-asawa sila minsan. Pati nga kulay ng pintura ay binago. Maging ang ayos ng bahay. Pero wala na iyon sa kanya. Katotohanan na lang ang kailangan niya kaya siya nagpunta ron. Wala si Martin nasa trabaho kung siya yung hinahanap mo. May selos pang sabi nito pero nakangiti. Tipong nagbibiro. Inaniyahan siyang umupo nito sa sofa at tinitigan matapos umupo sa tapat niya. Bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba kayo ni Harry? Nag-away ba kayo? Tila nag-aalala nitong tanong. Tuwid siyang tumitig rito. Alam ko nang siya yung ama ng kambal. Hindi na ito nagulat para bang inaasahang malalaman din niya ang tungkol doon. Okay, alam ko na ang kailangan mo Kylene at sasabihin ko na sa iyong walang kinalaman si Harry sa plano ko noon. Actually, may dalawa ko inutusang lalaki para sirain ang buhay mo. Nagawa ko yun dahil sa matinding pagmamahal ko kay Martin. Nagkataon lang na napadaan sa lugar na iyon si Harry at inaasahan ko na ang mangyayari dahil may gamot ang ininom mong alak bukod sa pampatulog na inihalo ko. And again,
I'm really sorry for everything, Kylene. Patawarin mo na si Harry katulad ng pagpapatawad mo sa amin ni Martin para sa mga anak niyo. Malungkot nitong Saad, nilapitan siya at niyakap. I'm really sorry, sis. Napakabuti mo para pagtangkaan kita ng masama. Pero tao lang ako. Siguro nakakagawa tayo ng masama at mali dahil nagmamahal tayo. Nang matuklasan ni Martin ang ginawa ko sa inyo, hindi rin naging madali ang pagpapatawad niya sa akin. Pero sinikap ko. Araw-araw akong humihingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa heto, kinailangan na humingi pareho ng tawad sa iyo. Pahayag nito at hinaplos sa mukha niya at paulit-ulit na nakiusap na patawarin na ang kanyang asawa. Pagkatapos nun ay magaan ang loob na umuwi sa bahay at kung paano kasing bilis niyang napatawad si Martin at Jessica nun, siya ring bilis ng pagpapatawad sa asawa. Maiksi lamang ang buhay kaya ayaw niyang sayangin ang oras para sa galit at sama ng loob. Sapat na sa kanyang nalinawan ng lahat at napatunayang walang kasalanan si Harry. Bagkus, totoong mahal lamang siya ng lalaki na kahit 3 taon pa yung lumipas, hindi ito nawalan ng pag-asa na siya'y makita. May hinanda akong dinner date mamayahan. Susunduin kita ng maaga ha. Masuyong Saad ni Harry sa kabilang linya habang siya'y kausap. Napangiti naman si Kylene. 2 araw pa lang nakakalipas simula na magkaayos sila at tuluyan itong patawarin pero hanggang ngayon bumabawi pa rin si Harry. Kasama ba ang mga bata? Naman, paano tayo makakapagsolo kung may makukulit? Bahagya itong tumawa. Nagkibit balikat naman siya. Okay, sige. Don't worry, magbabakasyon tayo para makasama natin ang mga anak natin sa ganitong pagkakataon. Pero sa ngayon, pwede bang tayong 2 lang? Lihim siyang napangiti sa kung anong pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya rin maiwasang kiligin. Napakaswerte niyang dumating sa buhay niyang lalaking to. At ayun na nga kinagabihan, sinundo siya ng lalaki. Saktong bihis na siya. Nagulat pa si Kylene nang ibaba siya ni Harry sa bahay na pinagdalhan nito sa kanya noon. Pagpasok nila, tumambad sa kanya ang maayos na bahay. Mula pintuan hanggang kusina ay may mga petals na nagkalat sa sahig. May malaking letrang nakasabit na I love you my wife. Malapit sa table kung saan may nakahaing masarap na hapunan, may alak at may isang punpun ng bulaklak. I love you, Kylene. Habang inaabot sa kanya ang bulaklak ay Saad nito. Naluluha naman siyang inabot yun. Thank you, Harry. Inalalayan siyang umupo at masaya nilang pinagsaluhan ng masarap na hapunan. Pagkatapos, sinayaw siya ni Harry na tanging tibok ng puso nilang dalawa ang nagsisilbing tugtog. Tsaka siya nito sinimulang halikan ng maalab sa labi. Ang sabi ng lalaki, gusto nitong magkaroon ng magandang alaala sa kanila ang bahay na yun kung saan unang ipinadama nito ang pagmamahal sa kanya at ang nakaraan nilang yun ay isang magiging magandang alaala hanggang sa pagtanda nila. Para kay Kylene, hindi madaling magpatawad sa mga taong nanakit sa kanya noon, lalo na kay Martin at Jessica. Subalit mas mahirap para sa kanya kung mabubuhay siyang may kinikimkim na galit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ang pinakamahirap na bagay na kanyang ginawa, pero kapalit naman ito ay kaligayahan at katiwasayan ng kanyang isipan.